2 linggo pa lang mula nang mailibing ang asawa ko, nang may kumatok sa pintuan ko 12:00 ng hating gabi. Pagbukas ko, 2 lalaking nakatayo. Parehong seryosong mukha. Kayo po bang asawa ni Daniel? Tanong ng isa. Tumango ako, kinakabahan. Nagtinginan sila bago iniabot ang isang sobre. May iniwan po siya, pero hindi namin pwedeng sabihin kung ano ito. Nanlamig ang buong katawan ko. Akala ko tapos na ang lahat ng sakit nang mawala siya. Hindi pa pala. 7 taon kaming nagsama. Tahimik, simple, walang sikreto. O yon ang akala ko. Namatay siya sa isang aksidente sa trabaho. Biglaan. Walang paalam. Ang masakit doon, may ibang pangalan na nakasulat sa beneficiary ng insurance ng asawa ko. At iniwan niya akong mag-isa. Pilit binubuo ang buhay na nawasak. Kinabukasan binuksan ko ang sobre. Isang susi at isang address na hindi ko kilala. Walang paliwanag. Walang pangalan. Buong araw ko pinag-isipan kung pupuntahan ko ba. Pero nanaig ang takot at ang kuryosidad. Pagdating ko sa lugar, halos hindi ako makahinga. Isang maliit na apartment. Luma, tahimik, at parang matagal nang walang nakatira. Pero nang ipasok ko ang susi, bumukas ito. Parang hinihintay ako. Pagpasok ko ay agad kong napansin ang mga litrato sa dingding. At doon ako tuluyang nanghina. Lahat ng litrato kasama ang asawa ko. Pero hindi ako ang kasama niya. May ibang babae. At may batang lalaki. Mga ngiti na hindi ko kailanman nakita. Mga sandaling hindi ko naranasan. Para bang may ibang buhay siyang itinago sa akin. Habang nanginginig ang kamay ko, may narinig akong boses mula sa likod ko. Mama? Dahan-dahan akong napalingon. Isang batang lalaking nakatayo sa pintuan. At ang sumunod niyang sinabi, tuluyan ang nagpaguho sa mundo ko. Bakit ngayon lang po kayo bumalik? Hello mga ka-Ate Jane! Welcome back to the channel! Kamusta po kayo? Good morning, good afternoon, good evening? Saan man kayo nanonood ng video ito? Anong oras na po ngayon sa inyo? Sa akin po ngayon ay 7 p.m. habang ginagawa ko tong video na to. Kamusta po ang naging araw ninyo? Sana po ay okay kayo. At since nandito kayo, hayaan nyo akong handugan na naman kayo ng panibagong kwento. So narinig nyo naman yung introduction or yung intro, diba? Or yung teaser ng story. Mukhang napaka-mysterious. Hindi ko mahulaan agad kung ano kayang nangyari, bakit ganon, diba? Sa title pa lang, hindi siya, yung asawa, ang naging beneficiary ng yumaong asawa. At may na-discover siyang letter at may nakita siyang bata, di ba? Napaka-mysterious. Anyway, kung kasing mysterious din sa tingin ninyo ang story na to, sabay-sabay nating tuklasin. Ano kayang nangyari at ano kayang hiwagang nababalot dito sa ating kwento? Ang bida ng ating kwento ay si Sinta. Kaya kung handa na kayo mga ka-Ate Jane, magsimula na tayo. Buksan niyo po ang pinto, ma'am. Kailangan namin kayo makausap. Napaupo si Sinta sa kama. Isang segundo siyang natulala bago niya sinilip ang digital clock sa maliit na mesa sa tabi ng higaan. 12:07 a.m. Muli ang katok. Mas madiin na. Ma'am Sinta, pasensya na po sa oras. Biglang kumabog ang dibdib niya. Walang sino mang dumadalaw sa ganoong oras. Lalo na ngayong 2 linggo pa lang mula nang mailibing si Daniel. Hinablot niya ang manipes na cardigan na nakasampay sa silya at mabilis na isinuot. Hindi na niya inayos ang gusot niyang buhok. Pababa siyang lumakad sa sala habang nakatingin sa pinto. Parang may hinihintay na masamang balita.
Pagdating niya sa may bintana, dahan-dahan niyang iniangat ang kortina. Dalawang lalaki ang nasa labas. Parehong nakabarong ng itim na jacket. Hindi sila pulis. Wala ring logo ang sasakyan nilang nakapark sa tapat ng gate. Isang kulay abong van. Patay ang makina. Muling kumatok ang mas matangkad. Ma'am, saglit lang po. Hindi agad sumagot si Sinta. Humigpit ang kapit niya sa kortina. Sino kayo? May ipapabigay lang po kami. Kanino galing? Nagkatinginan ng dalawang lalaki. Hindi iyon ang tingin ng mga naligaw lang o delivery rider na maling address. Parang napag-usapan na nila ang sasabihin bago pa sila dumating. Mas mabuti pong kayo mismong tumingin, ma'am. Lalong kumunot ang noo ni Sinta. Anong kailangan niyo sa akin ng hating gabi? Sumagot ang pangalawang lalaki. Mas bata ito. Nasa 30. Pasensya na po talaga. Inutusan lang kami. Importante raw. Napabuntong hininga si Sinta. Kinuha niya ang susi sa ibabaw ng shoe rack. Inalis ang kadena ng pinto. Pero hindi niya binuksan ng todo. Isang dangkal lang ang pagitan. Ano yun? Agad na tumingin sa kanyang matangkad na lalaki. Kayo po bang asawa ni Daniel Rivera? Parang may kumurot sa sikmura niya sa pagkarinig sa pangalan. Oo. Tinitigan siya ng lalaki, tsaka tumango. Pasensya na po sa pagkawala niya. Hindi sumagot si Sinta. Sanay na siya sa linyang yon sa loob ng 2 linggo. Sa burol, sa simbahan, sa sementeryo, sa mga kapitbahay, sa katrabaho ni Daniel, sa mga taong minsan lang niyang nakita pero biglang may mahabang kwento kung gaanong kabait ang asawa niya. Pero iba ang bigat kapag mga estranghero galing. Iniabot ng lalaki ang isang puting sobre. Makapal. Walang sulat sa harap. Walang pangalan. Walang stamp. Teka lang, sabi ni Sinta na hindi muna kinukuha. Ano to? May iniwan po siya. Si Daniel? Opo. Namilog ang mga mata niya. Paano ba iniwan siya? Kanino? Bakit hindi sa akin diretso? Muling nagkatinginan ng dalawa. Halatang may alam sila pero ayaw magsalita. Napansin ni Sinta ang kamay ng mas batang lalaki. May peklat sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo. Tila kumakabog din ang ugat sa leeg nito. Kinakabahan. Hindi po namin pwedeng ipaliwanag ang laman, sabi nito. Bilin lang sa amin na siguraduhin kayo mismo makakatanggap. Bilin? Kailan pa to binilin? Hindi sumagot ang matangkad na lalaki. Nagawa na po namin ang dapat naming gawin. Biglang uminit ang ulo ni Sinta. Ano ba talaga to? 2 linggo nang patay ang asawa ko tapos darating kayo rito na parang may tinatago? Humigpit ang panga ng matangkad. Hindi po namin gustong guluhin kayo, ma'am. Pero kailangan niyo pong ingatan yan. Kinuha ni Sinta ang sobre. Mabigat. Parang may bakal sa loob. Anong meron dito? Tanong niya ulit. Buksan niyo na lang po kapag kayo na lang. Hindi ko kayo kilala. Hindi na rin po namin inaasahan na pagkakatiwalaan niyo kami. Sabi ng bata. Pero kilala namin si Daniel. Saan? Sa trabaho. Mabilis sa sagot ng matangkad. Pero hindi sigurado ang boses nito. Nakunot lalo ang noo ni Sinta. Anong trabaho? Sa construction site? Hindi agad nakasagot ang lalaki. Doon siya lalong kinabahan. Kung talagang kilala nila si Daniel sa trabaho, dapat alam nila. 7 years siyang nagmaneho ng boom truck sa kontrata ng isang logistics company. Hindi iyon lihim. Hindi rin iyon komplikado. Hindi ba niyo alam? Malamig na tanong ni Sinta. Ma'am, singit ng bata. Mas mabuti pong basahin niyo muna. Napatingin si Sinta sa sobre. Tapos, ibinalik ang tingin sa dalawa. May panganib ba rito?
Walang sumagot. Iyon ang pinakamasamang sagot na pwedeng ibigay sa isang biyudang hindi pa nga makabalik ng maayos sa normal na tulog. Bakit parang may tinatago kayo? Wala po kaming pwedeng idagdag. Sinong nagpadala sa inyo? Huminga ng malalim ang matangkad. May tao pong nangakong gagawa nito para sa kanya. Yun lang ang masasabi namin. Para kay Daniel? Opo. Anong pangalan? Hindi na po mahalaga yon. Mali. Napakamahalaga niyon, lalo na sa kanya. Pero alam din ni Sinta na wala siyang pabipiga sa mga ito. Nakita niya sa mukha nila na sarado ng usapan. Gusto na lang nilang umalis. May number ba kayo? O kahit pangalan ninyo? Umiling ang matangkad. Kung may tanong kayo pagkatapos yung buksan, bako kayo na lang din po ang makakahanap ng sagot. Sabi ng mas bata. Parang lalo siyang inis na inis sa sagot. Anong ibig sabihin yan? Paalam na po. Umatras na ang dalawa. Teka, sandali! Sigaw ni Sinta. Huminto sila pero hindi lumapit. Totoo bang galing to kay Daniel? Tumango ang matangkad. Oo. Pero bakit hindi niya sinabi sa akin? Sa unang pagkakataon, nagbago ang tingin ng lalaki. Hindi na matigas, hindi na profesional. Para siya nakakita ng bagay na ayaw niyang madamay. Baka po, hindi niya na naabutan? Pagkasabi noon, lumingon na siya at sabay silang naglakad, pabalik sa van. Hoy! Habol ni Sinta. Pero sumakay na ang dalawa. Umandar ang van pagkatapos ng ilang segundo at diretsong umalis sa makipat na kalye. Naiwan si Sinta sa may pinto. Hawak ang sobre. Isinara niya ang pinto at ibinalik ang kadena. Tiningnan niya ang buong sala na parang may biglang nagbago sa loob ng bahay. Pareho pa rin naman ang lahat. Ang lumang electric fan sa sulok, ang maliit na altar sa ibabaw ng cabinet, ang frame ng picture nila ni Daniel noong 3rd anniversary nila sa Tagaytay. Nakasmile si Daniel doon habang hawak ang paper bag ng buko pie. Nakataas ang kilay niya. Gaya ng madalas itong gawin kapag inaasar siya. Nilapag ni Sinta ang sobre sa mesa. Hindi niya agad yon binuksan. Umupo muna siya sa sofa at pinilit huminga ng pantay. Pero hindi niya mapigilan ang panginginig ng kamay niya. 2 linggo pa lang. 2 linggo pa lang mula nang tawagan siya ng supervisor ni Daniel. Ma'am, pasensya na po na aksidente po ang truck. 2 linggo pa lang mula nang dumating siya sa ospital, nahuli na ang lahat. 2 linggo pa lang mula nang titigan niya ang walang galaw na mukha ng asawa niya at paulit-ulit na tanungin sa isip niya kung bakit hindi man lang ito nakapagpaalam. At 2 linggo pa lang din mula nang matuklasan niya ang mas mabigat na bagay kesa pagkamatay nito. Hindi siyang beneficiary ng insurance. Ibang pangalan ang nasa form. Hindi Sinta Rivera. Hindi kahit sinong kamag-anak na kilala niya. Isang pangalang hindi niya maalala noong una dahil sa sobrang pagkabigla. Kinailangan pa niyang balikan ang photocopy na ibinigay sa kanya sa opisina para makasiguro na hindi lang siya namamalikmata. Marites Valdez. Hindi niya kilala. Hindi niya narinig. Hindi niya nakita na kahit sa anong kwento ni Daniel. Mula noon, ilang beses niyang binalikan ang 7 taon nila. May namiss ba siya? May senyales ba? May araw bang umuwi si Daniel na kakaiba ang kilos? May gabi bang nilihis nito ang usapan kapag perang pinag-uusapan? May buwan bang biglang kulang ang padala nito sa budget? Meron. Minsan. Pero palagi nitong sinasabing may utang ang kapatid nito sa probinsya o may inaasikaso lang sa trabaho. Normal ang pagsasama nila. Hindi marangya, pero hindi rin magulo. Nakatira sila sa maliit na townhouse na hinuhulugan buwan-buwan. Si Sinta ang namamahala sa budget. Si Daniel naman ang lagi sa labas. Kapag linggo, sila lang dalawang magkasama. Grocery sa umaga, labas sa tanghali, teleserye o pelikula sa gabi. Kapag may extra,
Kakain sila sa tapsihan sa kabilang barangay. Kapag gipit, itlog at tuyo. Kapag may sweldo si Daniel na kompleto, bumibili ito ng 2 box ng paborito niyang butter cookies at sinasabing, isang para sa bahay, isang para sa tinatago mong emergency cravings. Simpleng buhay. Hindi perpekto. Pero totoo. Akala niya. Tinitigan ni Olet ang sobre. Sa huli, inabot niya ito at dahan-dahang binuksan ng takip. May 2 laman. Una, isang susi. Maliit, silver. May kupas na asul na keychain na gawa sa plastic. Walang pangalan. Walang number. Pangalawa, isang perasong papel. Tinupi niya ito at binuklat. May nakasulat na address. Unit 3B, Marvilla Apartment, 18 San Roque Street, Santa Mesa. Iyon lang. Walang paliwanag. Walang note. Walang para saan ito. Walang pangalan ng tao. Walang instructions. Tiningnan niya ang papel ng matagal. Umaasang may nakaimprinta pang ibang salita. Binaliktad niya. Wala. Inilapag niya ito sa mesa at kinuha ulit ang susi. Apartment. Hindi condo. Hindi office. Apartment. Bakit may susi si Daniel sa apartment na hindi niya alam? Mabilis na pumasok sa isip niya ang pinakamasamang sagot. Babae. Lihim na buhay. Doon biglang bumalik ang pangalang nakita niya sa insurance form. Marites Valdez. Napapikit si Sinta at mariing napahawak sa noo. Ano ba to, Daniel? Bulong niya. Tumayo siya at naglakad papunta sa kusina. Uminom siya ng malamig na tubig mula sa pitsil. Tinungga niya halos kalahati ng baso pero tuyo pa rin ang lalamunan niya. Mula sa kusina, kita niya ang kalahati ng sala. Kita rin niya ang frame ni Daniel. Naiina siya na kahit patay na ito, parang kaya pa rin itong guluhin ang buong bahay. Sabihin mo nga sa akin kung ano to. Sabi niya sa litrato sa boses na mataas. Kung may babae ka, bakit hindi mo nalang sinabi? Kung may anak ka, bakit hindi mo nalang inamin? Ako bang tanga sa bahay na to? Walang sumagot. Siyempre. Bumalik siya sa sala at muling umupo. Kinuha niya ang cellphone niya at sinubukang i-type sa map ang address. Lumabas ang lokasyon. Totoong apartment building. Mga 25 minuto mula sa bahay nila kung walang traffic. Mas malayo kung umaga. May ilang review pang lumabas. Luma raw ang gusali. Mura ang renta. Tahimik ang lugar. Napailing siya. Anong meron sa apartment na yon? Pinagmasdan niya ang susi sa palad niya. Ordinaryo lang. Hindi mamahalin. Hindi rin mukhang bago. Madalas gamitin. Gamit na gamit. Ibig sabihin, pinupuntahan niyo ni Daniel ng maraming beses. Gaano kadalas? Tuwing overtime ba na sinasabi nito? Tuwing Sabado raw na may biyahe? Tuwing may sirang truck at kailangan niyang tumulong sa garahe? Napahawak siya sa bibig niya. Biglang may kumerot sa dibdib niya. Hindi dahil sa lungkot lang. Dahil sa galit. Dahil sa hiya. Dahil sa posibilidad na habang umiiyak siya sa burol ng asawa niya, may ibang taong mas may karapatan palang magluksa. Hindi, sabi niya sa sarili. Hindi pa sigurado. Pero may address. May susi. May ibang pangalan sa insurance. At may 2 lalaking dumating sa hating gabi para personal na iabot yon sa kanya. Hindi yon aksidente, hindi rin biro. May alam si Daniel na hindi niya sinabi. At kung anumang katotohanan ng nasa apartment na yon, doon manggagaling ang sagot. Napasandal siya sa sofa at tumingin sa kisame. Pupunta ba siya bukas? Paano kung totoong kabit nga makita niya roon? Paano kung may batang kamukha ni Daniel? Paano kung may records, resibo, letrato, o kontrata na magpapatunay na 7 taon siyang niloko? Mas gugustuhin pa ba niyang malaman? Inabot ng ilang minuto bago siya nakapagdesisyon. Tumayo siya ng biglaan.
Kinuha ang isang maliit na notebook mula sa drawer at sinulat ang address. Nilagay niya rin sa ilalim ang oras ng pagdating ng dalawang lalaki at ng itsura ng van, hanggat kaya niyang maalala. Gray van, walang logo, dalawang lalaki. Isa matangkad, isa may peklat sa kamay. Pagkatapos ay kinuha niyang susi at isinilit sa coin purse sa loob ng bag niya. Hindi pa siya handang pumunta ngayong gabi. Hindi siya tanga. 12:00 na at hindi niya alam kung anong naghihintay roon. Pero bukas, oo. Bukas, pupunta siya. Kahit na anong makita niya roon, haharapin niya. Hindi pwedeng manatili siyang nakatanga sa bahay habang may peraso ng buhay ng asawa niya na nakakalat sa ibang lugar. Pinatay niya ang ilaw sa sala pero hindi siya umakyat kaagad. Tumayo muna siya sa harap ng picture frame ni Daniel. Bukas, sabi niya. Diretso na nakangiting mukha nito. Bukas, malalaman ko kung sino kang talaga. Sa kanya pinatay ang huling ilaw at umakyat sa kwarto. Pero hindi siya nakatulog. 12:30, nakatingin siya sa kisame. 1:00, nakaupo siya sa gilid ng kama habang hawak ang cellphone. 2:00, tinitigan niya ang address sa notes app. 3:15, tumayo siya, nagkape at nagpalit ng damit kahit hindi pa umaga. Pagsilip niya sa bintana, madilim pa ang kalsada. Iilan pa lang ang tricycle. May isang panadero sa dulo ng street. May 2 aso sa tapat ng saradong tindahan. Huminga siya ng malalim. Pagbalik niya sa kama, hindi na siya humiga. Umupo lang siya, hawak ang bag. Nandoon ang susi. Nandoon ang address. Nandoon na rin ang sagot na ilang oras niyang iniiwasan. At pagputok ng 6:00 ng umaga, alam niya na ang gagawin. Pupuntahan niya ang apartment. Hindi para maghanap ng gulo. Hindi para mag-iskandalo. Kundi para malaman kung bakit sa huling pagkakataon, si Daniel pa rin ang may kontrol sa lahat. Kahit na wala na ito. Mga ka-Ate J, nakaka-curious ano? Ano kayong madidiscover ni Sinta? Pagpatuloy natin. Manong, dito na po bang San Roque Street? Tanong ni Sinta habang nakasandal sa harap ng tricycle. Oo ma'am, dulo na yan. Yung may lumang apartment sa kanan, doon na siguro yung hinahanap ninyo. Napahigpit ang hawak niya sa strap ng bag. Dito na lang po ako. Huminto ang tricycle sa tapat ng makitid na eskinita. Maaga pa pero gising na ang lugar. May 2 bata sa tapat ng tindahan na bumibili ng tig-pipisong candy. Sa kabilang side, may babaeng nagwawali sa harap ng gate nila. Naaamoy ni Sintang pinagsamang amoy ng sinangag, alikabok at usok ng unang jeep na dumaan sa kanto. Nag-abot siya ng bayad. Magkano po? 50. Kinuha niya ang 100 sa coin purse at iniabot. Habang nagsusukli ang driver na patingin siya sa dulo ng street. Nandoon nga ang apartment. 3 palapag. Kupas na dilaw ang dating pintura pero marami ng parteng umitim at nagbakbak. May bakal na gate sa harap at makitid na hagdan sa gilid. Nakakabit pa ang lumang karatula sa itaas. Marvilla Apartment. Kalahati ng ilaw ng sign, patay na. Ma'am, sukli niyo po. Nagulat siya. Ay, salamat. Pagkaalis ng tricycle, tila mas lumakas ang tibok ng dibdib niya. Nasa bag niya ang susi. Nasa bulsa ng blouse niya ang papel na may address. Pakiramdam niya, mas mabigat ang 2 bagay na yon kesa sa dala niyang buong bag. Naglakad siya papunta sa gate. Bawat hakbang, mas lalong bumabalik sa isip niya ang mukha ni Daniel. Iyong simpleng mukha lang. Iyong laging may pawis pag-uwi galing trabaho. Iyong sumisilip sa kusina kapag naaamoy ang niluluto niya. Iyong marunong magbiro kahit pagod. Iyong minsan ay tahimik lang. Pero hindi niya pinagdududahan dahil akala niya normal lang na may mga araw talagang hindi pala salita ang asawa. Huminto siya sa tapat ng gate. May 3 mailbox sa gilid. Luma, kinakalawang. Ang isa ay nakabukas. Ang isa ay may nakasingit na flyers.
Ang isa wala ng lock, walang guard, walang receptionist, walang taong nakaupo sa may pasukan. Tumingala siya sa ikatlong palapag. Dalawang bintana ang sarado. Iyong isa, may kortinang kupas na pink. Iyong isa, walang kortina pero madilim sa loob. Unit 3B. Ibig sabihin, sa taas. Huminga ng malalim si Sinta, tinulak ang gate. Umingit yon ng mahina. Hindi nakalock. Pagpasok niya sa loob, agad niyang napansin ang sementong sahig na may mga bitak sa gilid. Sa may paanan ng hagdan, may 3 paso ng halaman na halatang ilang araw nang hindi nadidiligan. Sa may dingding, may lumang poster ng missing dog na halos mabura na ang muka. Naglakad siya papunta sa hagdanan. Makitid, semento rin ang baitang. May bakal na handrail na malamig hawakan. Sa bawat hakbang niya pataas, may tunog ng tsinelas niyang sumasayad sa hagdan. Wala nang ibang tunog maliban sa mahinang TV mula sa isang unit sa baba at maikling tahol ng aso sa kalye. Pagsapit niya sa second floor, napahinto siya. May isang pinto roong bahagyang bukas. Nakausli ang kalahati ng electric fan sa loob. May naaamoy siyang bagong saing at pritong tuyo. Saglit siyang nakiramdam. Baka may lumabas at magtanong kung sino siya. Pero wala. Umakyat siya ulit. Pagdating sa third floor, mas tahimik. Mas mainit din. Masikip ang hallway. 3 pinto lang naroon. 3A, 3B, 3C. Tumigil siya sa harap ng 3B. Eto na. Nakatayo lang siya roon ng ilang segundo. Tinitigan ng doorknob. Lumang tanso. May gasgas sa paligid ng susian. Sa ibaba may maliit na rubber mat na may nakasulat na welcome. Kupas na ang letrang C at O. Parang may sumipa sa dibdib niya. Bahay ba to? Hindi motel? Hindi taguan? Hindi basta bodega. May doormat. May nakasapit ding maliit na wind chime sa tabi ng pinto. Pero hindi gumagalaw. Mahina lang ang hangin sa hallway. Dahan-dahan niyang kinuha ang susi sa bag. Kapag may babaeng magbukas, bulong niya sa sarili. Hindi niya na tinapos. Isinuksok niya ang susi. Eksaktong pumasok. Napatitig siya sandali. Wala nang atrasan. Inikot niya ang susi ng mabagal. May maikling tunog ng lock. Pagkatapos, umikot ang doorknob. Bumukas. Walang sumalubong na tao. Walang boses. Walang yabag. Walang gumalaw sa loob. Bahagya niyang itinulak ang pinto at sumilip muna. Hello? Walang sagot. Tuluyan siyang pumasok. Maliit lamang ang apartment. Una niyang nakita ang sala. May 2 upuang plastic. Isang lumang sofa na may kulay brown na cover at isang mababang mesa sa gitna. Sa kaliwa may maliit na kusina. Kita agad ang lutuan. May rice cooker at ilang plato sa dish rack. Sa kanan may maikling hallway papunta siguro sa kwarto at banyo. Hindi yon abandonado. Iyon agad ang pumasok sa isip niya. Lumang lugar, pero hindi pinabayaan. May amoy ng kulob na kwarto, pero may halo ring sabon at pulbos. Hindi matapang, saktong amoy ng tirahang minsan nililinis. Minsan naiiwang nakasara ng matagal. Lumakad siya papasok ng dahan-dahan. Sa mesa may 2 basong nakataob. May isang pitsil na kalahati ang tubig. Sa tabi nito, may supot ng tinapay na 2 peraso na lamang ang laman. Hindi pa inaamag. Napatingin siya sa sofa. May nakatiklop na maliit na kumot sa isang dulo. Katabi nito ang isang stuffed toy na aso. Madumi na ang puti nitong balahibo. Pero halatang laruan ng bata. Bata? Napalunok siya. Lumipat siya sa kusina. May 3 stainless na kaldero sa ilalim ng lababo. Sa ibabaw ng counter may bote ng vitamins na pambata. Kalahati na ang laman. Katabi nito ay isang kahon ng chocolate drink powder. Sa may pader, may maliit na calendar mula sa butika. 2 petsa ngayong buwan ang may bilog na pula. Hindi niya alam kung bakit.
Pero iyon ang mas lalong nagpakaba sa kanya. Regular ang paggamit sa lugar. Hindi lang ito pinupuntahan paminsan-minsan. May nakatira rito o may tinutuluyan rito. Bumalik siya sa sala at napansin ang stand fan sa sulok. Nakasaksak pa. May manipis sa alikabok ang likod ng blades. Pero hindi ganong kakapal. Sa tabi ng fan, may maliit na school bag na kulay asul. May keychain na basketball sa zipper. Napahawak siya sa likod ng upuan. Diyos ko, bulong niya. Unti-unti nang nagdudugtong ang mga bagay na ayaw niyang buuin sa isip niya. Apartment, mga gamit na pang-araw-araw, vitamins ng bata, laruan, school bag. Nagtungo siya sa maikling hallway. Nakabukas ang unang pinto, banyo, maliit, may sipilyong pambata sa isang baso. Dilaw ang hawakan. Katabi ang isang itim na toothbrush na pangmatanda. Sumikip ang dibdib niya. Sa dulo ng hallway, may kwarto. Bagyang bukas ang pinto. Nang itulak niya iyon, tumambad sa kanya ang isang silid na mas maayos kaysa inaasahan niya. May single bed sa kaliwa at isang maliit na folding bed naman sa kanan. Sa ibabaw ng single bed, may kumot na may cartoon print. Sa folding bed naman, plain na asul ang bedsheet. Sa gilid, may cabinet na kalahating bukas. May ilang damit na pambata sa loob. Uniform na puti, shorts, 2 t-shirt, at ibabang shelf ay may maayos na nakatiklop na polo ni Daniel. Natigilan si Sinta. Lumapit siya sa cabinet at hinawakan ng tela. Kilalang kilala niya iyon. Siya mismong bumili niyon sa department store sa Cubao noong birthday ni Daniel. 2 taon na ang nakalipas. Dark green na polo na may maliit na check pattern. Isang beses niya palang tong napagalitan noon dahil sinuot sa outing ng kumpanya kahit sabi niya, pangsimba nila yon. Napalayo agad siya ng kamay na parang napaso. Hindi, mahina niyang sabi. Umatras siya ng hakbang at doon niya nakita ang pader sa tapat ng kama. May mga litrato. Marami. Iba't ibang sukat. May naka-frame, may simpleng nakadikit lang sa gamit ng tape. Una niyang nakita si Daniel, nakangiti. Buhay na buhay ang mukha. Naka-gray na t-shirt at nasa harap siya ng apartment na ito. Katabi ang isang batang lalaki na siguro ay nasa 5 o 6 na taong gulang sa kuhang iyon. Nakahawak ang bata sa braso niya. Pareho silang nakangiti sa camera. Mukhang ilang taon na ang kuha. Para siyang nawala ng hangin. Lumapit si Sinta. Sa pangalawang litrato ay mas malinaw. Si Daniel ulit. May katabing babae. Mahabang buhok, maputi, at nakangiti habang buhat ang parehong bata. Nasa loob sila ng isang fast food. May birthday hat ang bata. Sa pangatlo, si Daniel at ang bata lang. Nasa park. May hawak na lobo ang bata at may hawak na paper cup si Daniel. Hindi siya mukhang pinilit. Hindi siya mukhang napadaan lang. Komportable. Sanay. Parang pamilya. Nanginig ang tuhod ni Sinta. Napakapit siya sa gilid ng cabinet bago siya tuluyang mapaupo sa folding bed. Hindi niya maalis ang tingin sa mga litrato. May isa pa, mas bago. Nasa classroom ang bata. May suot na school uniform. Nasa likod si Daniel at bahagyang nakayuko. Isang kamay sa balikat ng bata. Proud ang ngiti nito. Iyong ngiting noon ay para sa kanya lang kapag naiaabot siyang report card ng pamangkin nila o kapag may natapos silang hulugan. Pero nandito. Ibinigay sa ibang bata. May sumakit sa lalamunan niya. Gusto niyang umiyak, sumigaw, magtanong, at magbasag ng kahit na ano sa kwarto. Pero wala siyang nagawa, kundi titigan ng isang frame na nasa gitna. Si Daniel, iyong babae, iyong bata. 3 silang magkayakap. Sa ibaba ng frame may maliit na sulat kamay na nakasingit. Happy 8th Leo. Parang may humampas sa ulo niya. Leo, may pangalan ng bata. At totoo nga, hindi lamang ito lihim na apartment. Hindi lamang ito babae. Hindi lamang ito gamit na pinundar ng patago. May bata, may mga litrato,
May buhay na hindi niya alam. Napahawak si Sinta sa bibig niya para pigilan ng hikbi. Anong ginawa mo sa akin, Daniel? Basag ang boses niya. Muli siyang tumingin sa mga litrato. At sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang asawa niya, hindi lamang lungkot ang nararamdaman niya. Galit na at takot dahil malinaw na ngayon. Ang susunod niyang malalaman dito, pwede nang tuluyang sumira sa lahat ng akala niyang totoo sa 7 taon nilang pagsasama. Mama, parang may nagyelong tubig na ibinuhos sa likod ni Sinta. Napalingon siya agad sa pinto ng kwarto. Isang batang lalaking nakatayo roon. Payat, naka-blue na t-shirt na may kupas na print ng robot. Medyo mahaba ang buhok sa harap. Parang ilang linggo nang hindi nagpapagupit. May hawak siyang plastic na supot ng tinapay at isang maliit na Tetra Pak ng gatas. Hindi agad nakagalaw si Sinta. Ang bata rin nakatingin lang sa kanya. Hindi takot, hindi nagtataka. Para bang matagal niya nang hinihintay ang eksenang ito. Mama, ulit niya pa ng mas mahina. Bakit ngayon lang po kayo bumalik? Nabitiwan ni Sinta ang frame na hawak niya. Buti na lang, napunta lang sa kama at hindi nabasa. Ano sabi mo? Basag ang boses niya. Lumakad papasok ang bata. Akala ko po hindi na kayo babalik. Sabi ni Tito Daniel, malayo raw po kayo. Napaatras si Sinta ng isang hakbang. Hindi. Hindi ako ang mama mo. Kumunot ang noon ng bata. Pero, kayo po yun. Umiling siya agad. Hindi. Hindi mo ako kilala. Kilala po kita. Hindi. Sabi ni Sinta na mas madiin. Hindi mo ako kilala. Huminto ang bata sa gilid ng kama at tumingin sa mukha niya ng mas mabuti. Malalaki ang mata nito. Doon pa lang may kurot agad sa dibdib ni Sinta. Hindi dahil kamukha ito ni Daniel, kundi dahil halatang litong-lito na rin ito. Mama, galit po ba kayo? Tanong ng bata. Napapikit si Sinta. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit. Iyong makita ang mga litrato ng asawa niya kasamang ibang babae at batang ito? O iyong marinig ang isang inosenteng bata na tawagin siyang mama na parang may karapatan siyang gampanan ng papel na hindi naman kanya? Lumunok siya. Anong pangalan mo? Leo. Tumama sa isip niya nakita niyang sulat sa frame. Happy 8th, Leo. Ibig sabihin, siya nga. Leo, ulit ni Sinta at pilit nagpapakalma. Makinig ka sa akin, ha? Hindi ako ang mama mo. Hindi naman sumagot ang bata. Dahan-dahan nitong ibinaba ang supot ng tinapay sa ibabaw ng mesa sa kwarto. Pagkatapos, lumapit ito sa cabinet at may kinuha sa ilalim. Isang makapal na envelope. Mama, ito po, sabi nito. Mga picture natin. Parang tumigil ang oras sa loob ng kwarto. Mga ka-Ate Jay, nahuhulaan niyo na ba kung saan papunta tong story natin? Curious ako pero nag-hope ako na hindi sana kabit. Pero ngayon hindi ko na siya magets kung sino nga ba talaga tong si Sinta, no? At sino talaga tong bata. Anyway, pagpatuloy natin. Kinuha ni Leo ang laman ng envelope at isa-isang nilapag sa kama ang mga lumang litrato. Hindi naka-frame ang mga ito. Yung iba medyo kupas na. Yung iba may tupe sa gilid. Halatang paulit-ulit nang tinitingnan. Lumapit si Sinta kahit nanginginig ang tuhod niya. Sa unang litrato, isang babae ang may buhat na sanggol. Medyo malabo ang kuha. Nasa labas sila ng health center. Nakangiti ang babae sa kamera. Hindi iyon si Sinta. Sa pangalawa, mas bata si Leo. Siguro 2 taong gulang pa lang. Nasa kandungan siya ng parehong babae habang katabi si Daniel. May hawak silang maliit na birthday cake na may kandilang number 2. Sa pangatlo, ang babae ulit. Nakatagilid. Nakahawak sa stroller ni Leo.
Hindi kita ng buong mukha dahil natatakpan ng buhok. Napahinga ng malalim si Sinta. Hindi talaga siya. Mama oh, sabi ni Leo tinuro ang pang-apat na litrato. Kayo yan. Kinuha naman yon ni Sinta. Nanlabo ang tingin niya sa sobrang bilis ng pintig ng dibdib niya. Unang tingin pa lang, alam niyang hindi siya ang babae. Pero may pagkakahawig. Parehong medium ang haba ng buhok. Parehong payat ang pangangatawan. Parehong maputi ang balat. Iyong kuha pa ay bahagyang malayot, nakatagilid ang mukha ng babae. Kung bata ka, kung 4 o 5 taon kang walang nakikita, kung memorya mo lang ang hawak mo, pwede ka talagang magkamali. Hindi ako to, Leo. Sabi niya na mas mahinahon na. Pero, kayo po ang kamukha. Hindi siya agad nakasagot. Umupo si Leo sa folding bed at tumingin sa mga litrato. Hindi to umiiyak. Hindi rin parang nagwawala. Mas lalong masakit tingnan niyon. Sanay ang bata sa pagkawala. Sanay sa paghihintay. Kailan mo huling nakita ang mama mo? Tanong ni Sinta. Nagkibit balikat si Leo. Noong maliit pa po ako. Ilang taon ka nun? Hindi ko po alam. Sino nagsabi sa'yo na babalik siya? Si Tito Daniel po. Sabi niya hihintayin lang daw natin. Napatingin si Sinta sa mga litrato sa dingding. Si Daniel. Hindi, Papa. Tito Daniel. Iyon ang unang detalye na kumalabog sa isip niya. Bakit mo siya tito? Tanong niya. Iyan pong tawag ko sa kanya. Hindi mo ba siya tatay? Umiling si Leo. Hindi po. Si Tito Daniel lang po ang kasama ko. May gusto pang itanong si Sinta, pero napatigil siya nang makarinig ng yapak sa labas ng unit. Mabilis, parang may paakyat ng hagdan. Napalingon si Leo sa pinto. Ate Nena siguro. Sino Ate Nena? Hindi pa nakakasagot ang bata nang may babaeng sumilip sa bukas na pinto ng apartment. Leo, bakit mo iniwang bukas? Naputo lang salita nito nang makita si Sinta na nasa loob ng kwarto. Mga nasa 40 anyos na ang babae. Nakaduster na violet, may bimpo sa balikat at may hawak na susi. Pawes ang noon nito, parang mabilis na umakyat. Amoy niya agad ang sabon sa labad at mantika mula sa pinanggalingan nitong kusina. Sino hinahanap ninyo? Matigas na tanong ng babae. Tumayo si Sinta. Ako dapat ang magtanong yan. Sino po kayo? Lumapit ang babae kay Leo at hinawakan sa balikat. Protective agad ang kilos. Kapitbahay ako. Akong tumitingin dito minsan. Bakit kayo nasa loob? Saglit na nagkatinginan silang dalawa. Nakita ni Sinta sa mata ng babae ang parehong gulat at pag-iingat. Hindi to basta chismosa. Mukhang may alam. May susi ako, sabi ni Sinta. Kinuha niya ito sa bag at ipinakita. Iniwan to ng asawa ko. Asawa? Oo, Daniel Rivera. Pagkarinig sa pangalan, unti-unting nagbago ang mukha ng babae. Nawala ang pagkapraning at napalitan ng kaba. Kayong asawa ni Kuya Daniel? Oo, humigpit ang boses ni Sinta. At gusto ko ng sagot. Napatingin ang babae kay Leo. Anak, labas ka muna. Kumuha ka ng tubig sa kusina. Ate, Leo, dali. Tahimik namang sumunod ang bata. Dinala niya ang tetra pack ng gatas palabas ng kwarto. Pagkaalis nito, saka humarap ng buo ang babae kay Sinta. Ako si Nena, sabi niya. Nasa 3A ako. Minsan akong pinapakiusapan ni Kuya Daniel na tumingin sa bata. Minsan? Singit agad ni Sinta. Anong ibig niyo sabihin minsan? Napupuntong hininga si Nena. Kapag wala siya, ako natutulog dito. Parang may sumuntok na naman sa tiyan ni Sinta. Natutulog dito? Oo, binabayaran niya ako. 200 kada gabi dati. Tapos naging 300 itong huli. Basta bantayan ko raw si Leo.
lalo na kapag may biyahe siya o hindi siya makakauwi. Gaano na tong katagal? Nasa 4 na taon na rin siguro. Napakapit si Sinta sa gilid ng cabinet. 4 na taon. 4 na taon na may batang inaalagaan si Daniel ng palihim. 4 na taon na may apartment ito. 4 na taon na may ibang buhay sa loob ng lungsod habang siya ay nasa bahay nila. Naglalaban ng damit nito at naghihintay tuwing gabing sinasabi nitong overtime. Nasaan ang nanay ng bata? Tanong niya. Umiling si Nena. Matagal nang wala. Patay? Hindi ko alam. Basta isang araw wala na lang. Si Kuya Daniel na lang dumadalaw at sumusundo kay Leo. Tapos kalaunan, siya na halos ang laging nandito. Bakit hindi niyo ako hinanap? O sinabi sa akin? Tumaas ang kilay ni Nena. Paano naman namin gagawin yon? Hindi nga namin alam na may asawa siya sa ibang lugar. Akala nga ng mga tao rito kamag-anak lang niyang batang inaalagaan niya. Kamag-anak? Mabilis sa tanong ni Sinta. Nag-aatubili si Nena. Iyon lang kasing sabi niya sa amin. Huwag daw kaming magtanong na marami. Sinong babae nasa litrato? Siya ang kasama rito noon. Tinuro ni Nena ang isang framed photo. Ilang buwan ko lang nakita ng personal. Bata pa si Leo noon. Hindi na bumalik. Anong pangalan? Hindi ko alam ang buo. Parang Mara o Mila? Hindi ako sigurado. Napahawak si Sinta sa noo. Hindi tugma sa pangalang nasa insurance. Mas lumalalim lang ang gulo. Alam ba ni Leo ang totoo? Hindi lahat. Umiling si Nena. Bata pa kasi. Lagi niyang hinahanap ang nanay niya noon. Sinasabi lang ni Kuya Daniel na malayo at babalik din. Siguro kaya nung nakita ka niya napahinto siya tiningnan si Sinta mula ulo hanggang paa. Magkahawig nga kayo ng konti. Lalo na kapag malayo. Mabigat ang katahimikan sa kwarto. Sa labas, narinig ni Sinta ang tunog ng baso na inilapag sa mesa. Nasa kusina si Leo. Tahimik lang. Lagi ba rito si Daniel? Tanong niya. Oo, halos araw-araw nung una. Tapos mga 3 o 4 na beses isang linggo nitong huling mga buwan. May dala pang groceries, gatas, bigas. Minsan gamot na rin pag inuubo ang bata. Kapag may school program naman si Leo, siya rin ang umaattend. Parang may isa na namang litrato na nabuo sa isip ni Sinta. Si Daniel na nasa school, si Daniel na bumibili ng vitamins, si Daniel na may bilog na petsa sa calendar, si Daniel na hindi nagtataksil sa paraang unang inisip niya. Pero nagsisinungaling pa rin sa kanya sa loob ng 4 na taon. Bakit ngayon lang ako? Bakit ngayon ko lang nalaman to? Mahina niyang tanong. Hindi sumagot si Nena. Wala rin naman tong isasagot. Dahil kahit anong dahilan ang lumabas, tapos na ang isang bagay sa puntong iyon. Ang dating malinaw na larawan ni Daniel sa isip ni Sinta. Sa may pinto, biglang sumilip si Leo na may hawak na baso ng tubig. Ate Nena, sabi niya. Aalis na ba si Mama? Napapikit si Sinta. At sa tanong na iyon, mas lalo niyang naramdaman na hindi lamang lihim ang natuklasan niya sa apartment na to. May batang naiwan. At sa lahat ng taong pwedeng maharap dito, siya pa ang dumating. Ilang taon ka na, Leo? Napatingin ng bata kay Sinta habang hawak ang baso ng tubig. 9 na po ako. Parang may kumurot sa dibdib niya. 9. Ibig sabihin, 5 taon pa lang si Leo nung nagsimula si Daniel na magpunta rito. Ayon sa sinabi ni Nana, bata pa, kaya kailangan ng bantay. Kailangan ng magulang. Umupo si Sinta sa gilid ng kama. Nag-aaral ka? Opo, grade 3 na po ako. Saan? Sa San Roque Elementary po. Tumango si Sinta. Kahit hindi niya kabisado ang lugar. Pinilit niyang maging maayos ang boses niya. Sinong naghahatid sa'yo? Si Tito Daniel po dati.
Minsan naman si Ate Nena pag wala siya. Napapikit siya sandali. Dati, hindi niya pa nasasabi sa bata. Hindi niya alam kung papaano. Leo, sabi niya, kailan mo huling nakita si Tito Daniel? Nag-isip ang bata. Noong 1 linggo po, nagdala po siya ng gatas tsaka 2 lata ng sardinas. Sabi niya babalik siya agad. Napalunok si Sinta. 1 linggo. Ibig sabihin, ilang araw bago ang aksidente. Ilang araw bago siya namatay. May sinabi pa ba siya sa'yo? Opo. Sabi niya maghintay lang daw ako kahit matagal, babalik daw siya. Napayuko si Sinta. Pareho pala silang pinaghintay. Pero, magkaiba ang dahilan. Sa kanya, wala nang babalik. Sa batang to, hindi pa alam. Leo, sabi niya na pilit steady ang boses. May gusto akong itanong kung okay lang. Opo. Nasaan ang mama mo? Tahimik. Tinitigan lang siya ng bata na parang naghahanap ng tamang sagot. Hindi ko po alam, sabi nito sa huli. Kailan siya umalis? Matagal na po. Ilang taon ka noon? Siguro po mga 5. Tumugma sa sinabi ni Nena. May naaalala ka ba tungkol sa kanya? Tumango si Leo ng konti. Mahaba po buhok niya. Lagi niya po akong pinapainom ng gatas. Minsan po sumasakit ulo niya kaya natutulog lang siya buong araw. Parang kamukha po kayo kaya po akala ko po kayo po mama ko. May pangalan ba siya? Hindi ko po maalala eh. Napahawak si Sinta sa noo. Hindi buo ang alaala ng bata. Pera-peraso lang. Pero sapat para malaman na totoo ang lahat. Na hindi ito imbento. Hindi rin ito aksidente. Paano ka napunta dito? Tanong ni ulit. Hindi sumagot si Leo. Sa halip ay napatingin ito kay Nena na nakatayo sa may pintuan. Parang doon humingi ng sagot. Huminga ng malalim si Nena. Ako na lang magpapaliwanag. Lumapit siya at umupo sa kabilang upuan. 4 na taon nang lumipas. Simula niya. Bigla na lang may dumating na babae dito kasama si Leo. Nakarent na pala ang unit na to sa pangalan ni Kuya Daniel. Pero hindi siya ang unang tumira. Kundi yung babae? Tanong ni Sinta. Tumango si Nena. Oo, siyang nandito noon. Tahimik lang. Hindi masyadong nakikihalubilo. Lagi lang nasa loob. Minsan lumalabas para bumili ng pagkain. Anong pangalan niya? Hindi namin nakuha ng buo. Hindi siya pala salita. Basta kilala lang namin siya bilang Mila. Mila, hindi marites. Hindi rin pamilyar. Anong nangyari sa kanya? Napabuntong hininga si Nena. Isang araw, wala na lang siya. Iniwan niya si Leo dito. Nanlamig ang kamay ni Sinta. Iniwan? Oo. Walang sulat, walang bilin. Basta nawala. Naiwan ang bata. Napatingin si Sinta kay Leo. Tahimik lamang ang bata. Nakaupo sa kama, hawak ang baso. Parang sanay nang marinig ang kwento tungkol sa sarili niya. Sinong nakakita na wala na siya? Tanong ni Sinta. Ako, sagot ni Nena. Ako ang huling nakausap niya. Sabi niya ilalabas lang daw siya. Pero hindi na bumalik. Hindi niyo hinanap? Hinantay namin ng ilang araw. Tapos dumating si Kuya Daniel. Napahigpit ang hawak ni Sinta sa damit niya. Anong ginawa niya? Doon na nagsimula ang lahat. Sagot ni Nena. Siya nang nag-asikaso kay Leo. Siya nang bumibili ng pagkain. Nagbabayad ng renta. At nag-aalaga sa bata. Bakit siya? Mabilis na tanong ni Sinta. Hindi rin namin alam ng una. Akala nga namin kamag-anak niya. Hindi niyo tinanong? Tinanong namin pero sabi niya lang, siya na raw ang bahala. Huwag na raw naming pakialaman. Tumahimik ang kwarto. Sa labas may dumaan na motor. Saglit na umingay. Tapos nawala rin. Hindi ba kayo nagtaka? Tanong ni Sinta. Nagtaka, sagot ni Nena.
Pero hindi naman namin pwedeng pabayaan ng bata. At si Kuya Daniel, maayos siya. Hindi niya pinabayaan si Leo. Parang may kumagat sa puso ni Sinta sa linyang iyon. Hindi niya pinabayaan. Pero siya, iniwan siya sa dilim. Gaano kadalas siyang nandito? Tanong niya. Halos araw-araw nung una. Pagkatapos ay naging 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Minsan dito siya natutulog. Minsan umaalis din ng gabi. May trabaho siya. Sabi ni Sinta na parang pinagtatanggol pa rin ng asawa kahit hindi niya na sigurado kung dapat pa. Oo, sabi ni Nena. Alam namin. Lagi niyang sinasabi na kailangan niya magtrabaho para may panggasto si Leo. Napatingin si Sinta sa bata. Leo? Tawag niya. Lumapit naman ng bata. Si Tito Daniel ba ang nag-alaga sa'yo? Opo. Siya bang bumibili ng pagkain mo? Opo. Siya rin bang nagbabayad ng school mo? Opo. Napapikit si Sinta. Walang duda. Hindi ito pansamantala. Hindi ito tulong lang. Responsibilidad ito. Anong tawag mo sa kanya? Tanong niya. Tito Daniel po. Hindi mo siya tinatawag na papa? Umiling si Leo. Sabi niya hindi raw po. Parang may nabunot na tanikala sa isip ni Sinta. Hindi siya tatay, ibig sabihin, hindi niya anak. Pero bakit? Bakit siya nag-aalaga? Bakit siya nagbayad ng apartment? Bakit siyang gumastos sa bata ng 4 na taon? At higit sa lahat, bakit hindi niya sinabi sa kanya? Sinabi ba siya kung bakit kanya inaalagaan? Tanong ni Sinta. Nag-isip naman si Leo. Sabi niyo po wala na raw po akong ibang kasama, kaya siya na raw. Napatingin si Sinta kay Nena. Totoo yun, sabi ng babae. Walang ibang pumunta rito para kay Leo. Walang kamag-anak. Walang naghahanap. Si Kuya Daniel lang. Tahimik na bumalik si Sinta sa pagkakaupo. Parang may unti-unting nabubuong larawan sa isip niya. Hindi babae, hindi kabit, hindi lihim na pamilya, kundi isang batang iniwan. At isang lalaking piniling akuin ng responsibilidad na hindi sinasabi sa asawa niya. Bakit niya tinago sa akin? Bulong niya. Walang sumagot. Wala ring makakasagot. Dahil ang tanong na yon, si Daniel lang ang may sagot. At wala na siya. Ma'am, sabi ni Nena ng mas mahinahon ng boses. Kung kayo po ang asawa niya, kayo na lang makakapagdesisyon ngayon. Tungkol saan? Tungkol sa bata. Napatingin si Sinta kay Leo. Nakatayo lamang ito sa tabi ng kama, tahimik, hawak ang baso. At nakatingin sa kanya na para bang may inaasahan. Mama, mahina nitong tawag ulit. Napapikit si Sinta. Hindi siya handa. Hindi niya kilala ang batang to. Hindi niya alam ang buong kwento. Pero malinaw ang isang bagay. Ang lalaking mahal niya, may iniwang responsibilidad na hindi niya pwedeng takasan basta-basta. At ngayon, nasa harap niya ang batang iyon. Buhay, umaasa, at naghihintay. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Daniel, may tanong na mas mabigat kesa bakit. Ano ang gagawin niya ngayon? Pwede ko bang tingnan niyo ibang gamit dito? Napatingin si Nena kay Sinta. Sa loob? Oo, kailangan kong maintindihan. Tumango si Nena. Sige, ako na munang bahala kay Leo. Leo? Tawag ni Sinta. Lumapit naman agad ang bata. Po? Dito ka muna kay Ate Nena ha? Opo. May kung anong kirot sa dibdib niya nang makita ang mabilis sa pagsunod ng bata. Sanay na tong iniiwan. Sanay na rin sa may ibang umaako sa kanya. Lumakad si Sinta palabas ng kwarto, pabalik sa sala. Mas malinaw niya nang tiningnan ang paligid ngayon. Hindi na lamang ito basta apartment. May sistema, may routine. Lumapit siya sa mesa. Binuksan niya ang isang drawer. May mga resibo. Kinuha niya ang unang bundle.
Grocery, 1,280 pesos. Gatas, 320 pesos. Bigas, 550 pesos. Iba't ibang petsa, halos lingguhan. Pinagpag niya ang mga papel. Halos pare-pareho ang items. Gatas, tinapay, itlog, noodles. Minsan manok, walang alak, walang luho. Para sa bata. At hindi, para sa kabit. Kinuha niya ang isa pang papel. School supplies, 745 pesos. May petsa pa noong June. Simula nung pasukan. Sumikip ang dibdib niya. Hindi lang basta binubuhay, pinag-aaral. Lumipat siya sa maliit na shelf sa gilid ng sala. May isang folder doon. Binuksan niya. Mga photocopy ng school ID ni Leo. Report card, may mga grades 75 sa math, 82 sa English, 88 sa araling panlipunan. May perma sa ilalim. Hindi father, hindi mother. Guardian. Daniel Rivera. Napaupo si Sinta sa sofa. Guardian. Iyon ang ginamit na salita. Hindi niya itinanggi ang bata. Pero, hindi rin niya sinabi ang totoo. Hindi niya sinabi sa kanya. Hinawakan ni Sinta ang report card. May maliit na note mula sa teacher. Leo is quiet but responsible. Needs more guidance at home. Napatingin siya sa kisame. Ginawa mo lahat, pero hindi mo ako sinama. Bulong niya. Tumayo siya ulit. Hindi pa tapos. May isa pang drawer sa ilalim ng mesa. Binuksan niya iyon. May mga envelope. May isa na may label na rent. Binuksan niya at may listahan ng bayad. 3,500 pesos monthly. May marka bawat buwan. Lahat bayad. Walang mintes. 4 na taon. Ibig sabihin, 3,500 times 12, 42,000 pesos kada taon. 4 na taon, 168,000 pesos. Para lang sa renta. Hindi pa kasamang pagkain, school, gamot. Napahawak si Sinta sa dibdib niya. Magkano ba ang sweldo ni Daniel? Hindi naman kalakihan, pero nagawa niya. Tahimik, walang reklamo. Habang siya iniisip lang kung bakit minsan kulang ang grocery nila sa bahay. Diyos ko, bulong niya. Lumipat siya sa kusina. Binuksan niya ang upper cabinet. May mga lata ng sardinas, 12. May noodles, 3 pack, may asukal, kape at gatas. Maayos ang pagkakaayos, hindi pabaya. May nag-isip dito. May nagpaplano. Kinuha niya ang isang maliit na notebook na nakapatong sa gilid ng counter. Binuksan niya. Listahan. Monday, bili ng gatas, 2 packs. Wednesday, check ng assignment ni Leo. Friday, bayad kay Ate Nena, 900 pesos. Napahinto siya. 900, ibig sabihin 3 gabi. 3 gabing wala si Daniel. 3 gabing iba ang kasama ng bata. Habang siya ay naghihintay sa bahay, may overtime ako, sabi nito noon. Oh, sige, sagot naman niya. Ganun lang kadali. Binalikan niya ang sala. Ngayon, hindi na siya basta nakatingin lang. Iniisa-isa niya. Iyong fan, iyong sofa, iyong mesa. Lahat may gamit, lahat may dahilan. Hindi to lihim na relasyon. Hindi to pagtataksil na iniisip niya kagabi. Ito ay isang buhay na itinayo ni Daniel para sa isang batang iniwan. Isang buhay na hindi niya sinabi sa kanya at iyon ang mas masakit. Hindi dahil may iba, kundi dahil hindi siya pinagkatiwalaan. Bakit hindi mo sinabi? Mahina niyang sabi. Napatingin siya sa paligid ulit. May isa pang bagay na hindi niya pa tinitingnan. Ang cabinet sa kwarto. Bumalik siya doon. Nasa sala si Leo at Nena. Naririnig niya ang mahinang usapan nila. Pagpasok niya sa kwarto, dumiretso siya sa cabinet. Binuksan niya ng buo. Sa taas ay may mga damit. Sa gitna ay may kahon. Kinuha niya iyon. Mabigat. Inilapag niya sa kama at binuksan. May mga papel ulit, pero iba. Hindi resibo, kundi school records. Mga sulat kamay, kinuha niya ang una.
Hindi iyon liham, diary. Nakilala niya agad ang sulat kamay kay Daniel. Simple pero pahilis. May diin sa dulo ng bawat letra. Napatigil siya. Parang ayaw niyang basahin. Parang alam niyang may mababago ulit sa kanya. Pero hinawakan niya pa rin. Binuksan niya ang unang pahina. May petsa. March 12. Ngayon ko siya unang nakita na umiiyak mag-isa sa kwarto. Wala nang nanay niya. Hindi ko alam kung saan nagsimula ang lahat. Pero hindi ko siya pwedeng iwan. Napahigpit ang hawak ni Sinta sa papel. Lumipat siya sa susunod na pahina. April 2. Tinawag niya akong tito. Hindi ko siya kanorek. Mas madali na siguro yun para sa kanya. Pero sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano ako sa buhay niya. Napaupo siya sa kama. Hindi niya napansin na umiyak na pala siya. Patak lang at tahimik, binuklat niya ulit. May 18. Gusto kong sabihin kay Sinta, pero natatakot ako. Baka isipin niya na may ibang babae ako. Baka magalit siya. Baka iwan niya ako. Baka madamay siya. Napapikit si Sinta. Daniel, mahina niyang sabi. Sunod na pahina, June 10. Simula na ng school ni Leo. Binilhan ko siya ng bagong bag. Natutuwa siya. Sabi niya gusto niya maging pulis paglaki. Sana kayanin ko. Napatango siya kahit na mag-isa. Hindi niya alam kung bakit. Pero may parte sa kanya na nakikita si Daniel sa bawat linya. Hindi lamang lalaki naglihim, kundi ang lalaking pilit binubuo ang isang responsibilidad na hindi niya inaasahan. Pero, hindi pa rin nawawala ang sakit. Dahil kahit na anong dahilan, pinili nitong itago iyon sa kanya. Isinara ni Sinta ang diary, tinawakan iyon sa dibdib niya. Sa wakas ay malinaw na. May dalawang buhay si Daniel. Isa sa kanya, isa kay Leo. At sa gitna, siya ang naiwan na walang alam. Napatingin siya sa pinto ng kwarto. Naroon si Leo. Naroon ang batang dahilan ng lahat. At ngayon, hawak niya ang diary. Ang unang susi sa buong katotohanan. Pero ramdam niya, hindi pa ito ang buong kwento. May mas malalim pa. At malapit niya nang malaman. Hindi pa ito lahat ano? Mahinang boses si Sinta habang hawak ang diary. Nakaupo siya sa kama. Nakabukas ulit ang kahon sa harap niya. Lumapit si Nena sa pintuan. Ano yon, ma'am? Tungkol dito. Itinaas niya ang diary. May iba pa bang sinabi si Daniel sa inyo? Umiling si Nena. Ay, hindi po siya masyadong nagkukwento, ma'am. Basta ginagawa niya lang yung dapat gawin. Tumango si Sinta. Ibig sabihin, dito niya talaga makukuha ang sagot. Bumalik ang tingin niya sa diary. Binuklat niya ulit. Sunod-sunod ang mga pahina. Iba't ibang petsa. Iba't ibang araw. Pero, pare-pareho ang tema. Si Leo, responsibilidad at takot. Huminga siya ng malalim bago siya magbasa ulit. July 3. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag kay Sinta. Kung bakit may batang bigla na lang lalabas sa buhay ko. Hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin. Na anak siya ng kapatid ko. Napatigil si Sinta. Kapatid. Mabilis siyang binalikan ng pahina. Binasa ulit. Anak siya ng kapatid ko. Nanigas siya sa pagkakaupo. Hindi. Bulong niya. Mabilis siyang binuklat ang susunod na pahina. July 5. Si Ana, matagal na siyang wala sa amin. Hindi namin alam kung nasan siya nitong mga nakaraang taon. Ngayon lang siya bumalik. Pero hindi para manatili. Iniwan niya si Leo sa apartment na parang wala siyang responsibilidad. Napahawak si Sinta sa noo niya. Ana. Hindi Mila. Hindi Marites. Ibang pangalan na naman. Ang dami mong tinago. Sabi niya sa sarili. Binuklat niya ulit. July 10. Galit ako kay Ana. Pero hindi ko kayang magalit ng buo. Kapatid ko siya. At si Leo, wala siyang kasalanan. Hindi niya pinili kung sino ang magulang niya.
Napabuntong hininga si Sinta. Dahan-dahan niyang naintindihan. Hindi yan babae, hindi kabet, kundi kapatid. At hindi mo talaga sinabi sa akin. Mahina niyang sabi. Lumipat siya sa susunod na entry. August 2. Pinangako ko sa sarili ko na aalagaan ka siya kahit na anong mangyari. Wala na kaming ibang pamilya. Si Mama, matagal lang wala. Si Papa hindi rin namin kinakausap. Si Ana hindi ko alam kung babalik pa. Napapikit si Sinta. Naaalala niya. May kapatid nga si Daniel. Pero hindi ito pinag-uusapan. Minsan lang niyang narinig ang pangalan. Pero hindi niya tinanong. At hindi rin nagkwento si Daniel. Akala niya ay normal lang. Akala niya walang dapat alamin. Mali. Bakit hindi mo sinabi? Ulit niya. Sunod na pahina, September 14. Unang beses ko magluto para kay Leo. Sunog ang itlog. Tumawa lang siya. Sabi niya okay lang daw. Hindi siya maarte. Siguro sanay na rin siya kung ano ang meron. Napatingin si Sinta sa pintuan. Naroon si Leo sa sala. Tahimik. Biglang pumasok sa isip niya ang eksena. Si Daniel, nakatayo sa kusina dito. Nagpiprito ng itlog. Habang siya nasa bahay nila, nagluluto rin. Pareho silang gumagawa ng parehong bagay. Magkaibang lugar, magkaibang buhay. Naramdaman niya ang kirot ulit. Pero hindi na iyon galit lang. May halo ng pag-unawa. Binuklat niya ulit. October 20. Mahihirapan na ako sa pera. 2 bahay ang iniisip ko. Pero hindi ko pwedeng pabayaan si Leo. Hindi rin pwedeng pabayaan si Sinta. Napahawak si Sinta sa dibdib niya. 2 bahay. 2 buhay. 2 responsibilidad. At siya, kahit kalahati lang ng katotohanan na alam, sa susunod na pahina, November 8. Gusto ko nang sabihin kay Sinta, pero natatakot ako. Baka isipin niya na nagsisinungaling ako. Baka isipin niya may babae ako. Hindi niya maiintindihan agad. At ang pinaka nakakatakot, kung ano man ang ginawa ng kapatid ko para magtago at lumayo, baka madamay pang asawa ko. Napailing si Sinta. Tama ka. Hindi ko nga maiintindihan. Hindi niya talaga maiintindihan kung hindi niya nakita ang lahat. Kung hindi niya nabasa ito. Kung hindi niya nakita si Leo. Kung sinabi lang sa kanya noon, baka nagalit siya. Baka umalis siya. Baka hindi niya pinaniwalaan. Napahinto siya. At doon niya naisip. Pinili na Daniel na itago dahil takot siya. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil natakot siyang mawala ang pamilya niya. Bakit ba hindi mo ako pinagkatiwalaan? Mahina niyang sabi. Binuklat niya ulit ang diary. Mas mabilis na ngayon ang paghinga niya. Mas gusto niyang malaman ang lahat. January 3. Bagong taon. Pinangako ko kay Leo na hindi ko siya iiwan kahit na anong mangyari. Napapikit si Sinta. Hindi niya alam kung maiinis ba siya o maiiyak dahil malinaw. Tinupad ni Daniel ang pangako hanggang sa huli. Kahit siya ang nasaktan. Kahit siya ang iniwan sa dilim. Sunod na pahina, February 11. May araw na gusto ko nang sumuko. Pagod na ako. Pero kapag nakikita ko natutulog si Leo, naaalala ko kung bakit ko to ginagawa. Napahawak siya sa diary. Hindi niya napigilan ng luha. Tahimik lang. Hindi malakas. Hindi dramatic. Basta tuloy-tuloy. Hindi niya alam kung para kanino. Para ba sa sarili niya? Para kay Daniel? Para kay Leo? O para sa lahat ng pinagsamang kasinungalingan at katotohanan? Huling pahina, March 5. Kung may mangyari sa akin, sana'y makaintindi kung bakit ko ginawa to. Hindi ako perpekto pero sinubukan ko. Napatingin si Sinta sa petsa. Ilang araw yon bago ang aksidente. Ilang araw bago matapos ang lahat. Napahawak siya sa bibig niya. Daniel, bulong niya.
Hindi niya alam kung galit pa ba siya o naaawa. O parehong sabay. Isinara niya ang diary. Tahimik siyang umupo. Ilang segundo, ilang minuto, hindi niya alam. Hanggang sa marinig niya ang mahinang boses mula sa sala. Mama, napapikit siya. Hindi pa rin siya handa, pero hindi na rin siya bulag. Alam niya na ang totoo. Si Leo, hindi anak na Daniel, kundi pamangkin. Isang batang iniwan. At isang lalaking nangako na aalagaan ito. Pero hindi niya sinabi sa kanya. At ngayon, siyang naiwan na haharap sa lahat. Dahan-dahan siyang tumayo. Hawak pa rin ng diary. At sa unang pagkakataon, hindi na lamang siya naghahanap ng sagot. Kailangan niya nang gumawa ng desisyon. Hindi pa tapos yan, diba? Napatingin si Sinta sa diary na hawak niya. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Nanginginig pa rin ang kamay niya pero hindi na dahil sa gulat lang. May halo ng kaba. Binuksan niya ulit. May mga pahina pa sa dulo na hindi niya nababasa. Mas dikit ang sulat, mas mabilis. Parang nagmamadali. March 8. May dalawang lalaki nagtanong dito sa apartment. Hinahanap si Ana. Hindi ko sila kilala. Napakunot ang noon ni Sinta. Dalawang lalaki. Biglang pumasok sa isip niya ang dalawang lalaking kumatok sa bahay niya noong gabi. Napahigpit ang hawak niya sa diary. Hindi siya agad nagbasa. Huminga muna siya ng malalim. Pagkatapos ay itinuloy niya. March 9. Hindi na sila bumalik ngayon. Pero hindi ako kampante. Hindi nila sinabi kung bakit nila hinahanap si Ana. Pero ramdam ko, hindi to basta utang lang. Nanlamig ang batok ni Sinta. Hindi basta utang. Ibig sabihin, may mas malala. Binuklat niya agad ang susunod. March 10. Nalaman ko sa isang kakilala ko sa Piar. May kaso si Ana. Scam, malaki. Nasa 5 milyon ang nakuha niya sa iba't ibang tao. Hindi na siya makita ngayon. Napabuga si Sinta ng hangin. 5 milyon? Bulong niya. Hindi maliit. Hindi rin simpleng utang. Pero iyon na kayang magpagalaw ng kung sino-sino. Biglang nag-iba ang pakiramdam niya sa loob ng apartment. Parang masikip. Parang may ibang nakatingin. Napatingin siya sa pinto. Sarado. Tahimik. Pero hindi na siya kampante. Binasa niya ulit. March 11. Kung hinahanap nila si Ana, malamang alam nila na may anak siya. At kung alam nilang may anak siya, malamang hahanapin nila si Leo. Napahinto si Sinta. Parang may bumagsak sa dibdib niya. Hindi. Mahina niyang sabi. Mabilis siyang tumayo at sumilip sa sala. Nandoon si Leo. Nakaupo sa sahig. Naglalaro ng maliit na kotse. Tahimik, walang kamalay-malay. Si Nena nasa kusina. Naghuhugas ng baso. Normal lang ang lahat. Pero sa isip ni Sinta, hindi na. Bumalik siya sa kwarto at binuklat ang susunod na pahina. March 12. Hindi ko pwedeng ilabas si Leo. Hindi ko pwedeng ipaalam kung nasan siya. Kung may mangyari sa kanya, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Napahawak siya sa dibdib niya. Doon niya naintindihan. Hindi lang pala dahil sa takot na naiwan siya ni Sinta. Hindi lang dahil sa responsibilidad. May dahilan kung bakit tinago ni Daniel ang lahat. Proteksyon, hindi lamang sa bata, kundi pati sa kanya. Binuklat niya ulit. March 13. Kailangan kong siguraduhin na hindi sila makakarating kay Leo. Kung kailangan kong magsinungaling, gagawin ko. Kung kailangan kong itago ang lahat, gagawin ko. Napaupo si Sinta. Dahan-dahan. Parang biglang bumigat ang katawan niya. Ginawa mo to para protektahan siya. Bulong niya. At ngayon, siya ang nandito. Siya ang nakakaalam. Ibig sabihin, kasama na rin siya sa peligro. Ma'am, napatingin siya sa pintuan at nandun si Nena nakasilip. May problema ba? Tumayo si Sinta at lumapit. May gusto sana ako itanong sa'yo. Ano po yun? May mga tao na bang pumunta dito na naghahanap kay Leo?
Napaisip si Nena. Meron. Kailangan kong malaman lahat. Mga 2 buwan na siguro, sabi ni Nena. May 2 lalaki. Nagtatanong kung may bata bang nakatira dito. Hindi ko sinagot ng diretso. Anong itsura nila? Hindi ko maalala ng buo, pero hindi sila mukhang taga rito. Maayos manamit. Hindi rin naman mukhang pulis. Napahigpit ang panga ni Sinta. Tinanong ba nilang pangalan ng bata? Oo. At sinabi mo? Hindi. Umiling si Nena. Sinabi ko lang na walang bata dito. Umalis din sila. Bumalik ba? Hindi na. Napatingin si Sinta sa diary. Hindi na. Pero hindi ibig sabihin na tapos na. Ma'am, sabi ni Nena na mas mahina ang boses. May problema ba talaga? Hindi naman agad sumagot si Sinta. Tumingin siya kay Leo sa sala. Tahimik, walang alam. Walang ideya na may mga taong pwedeng maghanap sa kanya. Na may 5 milyong dahilan para sundan siya. Yung nanay ni Leo, simula ni Sinta. May ginawa siyang mali. Malaki. Natahimik si Nena. Gaano kalaki? 5 milyon. Napabuntong hininga si Nena. Kaya pala ano? Kaya pala parang may hinahanap talaga sila. Hindi lang basta tanong. Tumango si Sinta. Hindi niya na kailangang ipaliwanag pa. Pareho na nilang naiintindihan ang ibig sabihin. Hindi yon simpleng utang. Hindi simpleng problema. Kung may nawala ng 5 milyon, hindi sila titigil hanggat wala silang napupuntahan. At kung hindi nila mahanap ang nanay, sabi ni Sinta na mabagal, ang susunod nilang hahanapin ay ang anak. Napatingin si Nena kay Leo. Biglang nagbago ang mukha niya. Hindi pwede, sabi niya. Hindi pwede mangyari yan. Hindi rin yan ang gusto ko, sagot ni Sinta. Anong gagawin natin? Napahinto si Sinta. Hindi pa niya alam. Pero malinaw ang isang bagay. Hindi niya pwedeng iwan ang bata. Hindi na. Hindi sa ganitong sitwasyon. Bakit hindi sinabi ni Daniel sa pulis? Tanong ni Nena. Hindi ko alam, sagot ni Sinta. Siguro'y natakot din siya. O baka gusto niyang siya munang magprotekta? At ngayon wala na siya. Tumango si Sinta. At sa unang pagkakataon mula nang mabasa niya ang diary, ramdam na ramdam niya ang bigat ng iniwan ni Daniel. Hindi lamang bata, hindi lang responsibilidad, kundi isang lihim at isang panganib. Leo, tawag ni Sinta at napatingin ng bata. Po, lumapit ka nga dito. Lumapit naman agad si Leo. Tiningnan siya ni Sinta. Mahina ang boses niya pero malinaw. Makinig ka sa akin, ha? Opo. Simula ngayon, huwag kang basta lalabas. At huwag kang makikipag-usap sa kahit sinong hindi mo kilala. Tumango si Leo. Bakit po? Napahinto si Sinta. Hindi niya pwedeng sabihin lahat. Hindi pa. Basta, importante to. Opo. Tumingin siya kay Nena. Tulungan mo ako. Oo naman. Sagot nito agad. Bumalik ang tingin ni Sinta sa diary sa kamay niya. Ngayon, malinaw na ang lahat. Kung bakit tinago ni Daniel. Kung bakit may apartment. Kung bakit may mga lalaking naghahanap. At kung bakit siya ang binigyan ng susi. Hindi para malaman ang katotohanan, kundi para ipagpatuloy ang iniwan niya. At habang nakatingin siya kay Leo, alam niyang wala na siyang choice. Hindi na ito tungkol sa nakaraan, kundi sa kung ano ang mangyayari sa susunod. May naghahanap sa batang nakatira rito. Nasaan siya? Napatayo agad si Sinta mula sa upuan sa sala. Mula sa labas ng apartment, rinig na rinig niya ang boses ng lalaki. Malalim, matigas. Hindi sigaw, pero may diin. Naroon siya sa tabi ng mesa, hawak ang diary ni Daniel. Si Leo naman, nasa loob ng kwarto, gumagawa ng assignment sa lumang notebook. Si Nena ay nasa kusina. Naghihiwa ng hotdog para sa tanghalian. Nagkatinginan silang tatlo.
Ako na. Mahina pero mabilis sa sabi ni Nena. Hindi. Agad namang sagot ni Sinta. Ako na. Muli, narinig nila ang boses sa hallway. May bata raw dito. Leo, kausapin lang namin. Nanlamig ang palad ni Sinta. Lumapit siya sa pinto nagdahan-dahan. Bago pa niya tuluyang mabuksan. Sumilip muna siya sa siwang. Dalawang lalaki. Parehong hindi pamilyar. Naka-polo shirt ang isa. Kulay itim. Iyong kasama niya. Naka-gray jacket kahit mainit ang panahon. Pareho silang mukhang hindi taga rito. Walang dalang ID. Walang bit-bit na folder. Walang mukhang kapitbahay o kamag-anak. Masama agad ang kutob niya. Leo, pabulo niyang tawag. Hindi inaalis ang tingin sa pinto. Sumilip ang bata mula sa kwarto. Pumasok ka ulit. Isara mo ang pinto. Huwag kang lalabas hanggat hindi kita tinatawag. Opo, sagot nito at agad namang sumunod. Lumapit si Nena sa likod ni Sinta. Sila ba yung sinasabi ko sa'yo? Hindi ko alam. Pero hindi sila mukhang maayos kausap. Huminga ng malalim si Sinta at bagyang binuksan ng pinto. Hindi buong buo. Sapat lang para makita ang mukha nila. Bakit po? Napatingin agad ang lalaki na kaitim. Matalas ang mga mata nito. May batang nakatira dito, diba? Sino po kayo? Kakilala ng pamilya. Anong pangalan? Hindi agad nakasagot ang lalaki. Mali. Kapag totoong kakilala, dapat diretso ang sagot. Hinahanap lang namin si Leo. Sabi ng nasa gray jacket. May dapat ayusin. Wala pong batang Leo dito. Sagot ni Sinta. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa ng lalaking nakaitim. Bagong lipat ka? Ako may hawak ng unit na to. Talaga? Sabat ng isa. Kasi ilang linggo na namin sinusubukang bumalik dito. Mas lalo lang siyang kinakabahan, pero hindi niya pinakita. Kung may hinahanap pang kayo, sa barangay kayo magtanong. Humakbang palapit ang lalaki na kaitim. Mas madali siguro kung sasabihin mo na kung nasaan ang bata. Napahigpit ang kapit ni Sinta sa gilid ng pinto. Sa likod niya, naamoy niyang mantika mula sa kusina at ang pulbos ni Leo na nakadikit pa sa hangin ng apartment. Mga ordinaryong amoy ng bahay. Mga simpleng bagay pero sa harap niya, ramdam niyang isang maling sagot lang, pwedeng mabasag lahat. Sabi ko po, di ba, walang batang Leo dito. Saglit na natahimik ang lalaki. Tapos ngumiti ng pilit. Sige, sabi nito. Babalik kami. Ano bang kailangan niyo sa bata? Hindi sumagot. Sa halip, napatingin lang ito sa pinto. Sa loob, sa sahig, na para bang nagtatanda ng detalye. Pagkatapos ay lumingon siya sa kasama niya. Tara. Narinig ni Sinta ang mga yabag na lang papalayo sa hallway, pababa ng hagdan. Hindi niya agad sinara ang pinto. Nakinig muna siya. Nang tuluyang mawala ang mga yabag, sakalang niya binagsak ang lock at sinara ng buo. Pagharap niya ay nanginginig na ang kamay niya. Diyos ko, mahinang sabi ni Nena. Silang hayata. Tumango si Sinta. At hindi sila basta naghahanap lang. Mula sa kwarto, dahan-dahang lumabas si Leo. Sino po sila? Lumapit si Sinta agad. Lumuhod siya sa harap ng bata at hinawakan ito sa balikat. Hindi mo sila kilala, ha? Umiling si Leo. Kapag may dumating ulit na tao rito, huwag ka agad lalabas. Kahit tawagan ka pa, naiintindihan mo. Opo, promise. Promise po. Tumango si Sinta, pero hindi naman nabawasan ang kaba niya. Buong tanghali, hindi na siya mapakali. Andun siya sa may bintana ng sala. Bahagyang nakausli ang kortina. Minamasdan niya ang kalye sa ibaba. May nagtitinda ng taho sa kanto. May dalawang estudyante na dumaan. May tricycle na huminto sandali. Tapos, umalis din. Bawat lalaking nakaitim na dadaan, napapahigpit ang dibdib niya. Sa loob ng apartment, tahimik si Leo. Kumakain ng hotdog at itlog sa maliit na mesa.
Si Nena naman pabalik-balik sa kusina. Pero halatang kabado rin. Mabilis ang kilos. Madalas mapatingin sa pinto. Sinta, tawag ni Nena. Unang beses niyang binanggit ang pangalan niya nang walang ma'am. Hindi na safe dito. Alam niya yon. Pero saan niya dadalhin ng bata? Sa bahay niya? Paano kung sundan sila? Paano kung may nakakita na sa kanya rito? Parang binasa ang inisip niya. Biglang naalala niya ang kahon sa kwarto. Iyong kahong pinaglagyan ng diary. Bumalik siya roon. Bantayan mo muna si Leo, sabi niya kay Nena. Oo. Mabilis siyang pumasok sa kwarto at binuksan ulit ang cabinet. Kinuha niya ang kahon at isa-isang nilabas ang laman. Diary, lumang envelope, ilang resibo, isang ballpen. Tapos sa ilalim may flat na brown envelope na hindi niya napansin kanina dahil nakadikit sa pinakailalim. May sulat sa harap. Para kay Sinta. Kung ako man ang mauna. Nanigas siya. Agad niya iyong binuksan. May 3 papel sa loob. Una, isang sulat. Pangalawa, photocopy ng insurance claim form. Pangatlo, isang dokumento mula sa abogado. Umupo siya sa kama at binasa ang sulat. Sinta, kung nababasa mo to, ibig sabihin, hindi ko naayos ang lahat ng ako mismo ang dapat gumawa. Pasensya na. Alam kong masasaktan ka. Alam kong magagalit ka. At may karapatan ka. Pero sana basahin mo muna lahat bago ka magdesisyon. Napalunok siya at nagpatuloy. Hindi ko ipinangalan sa'yo at kay Leo ang insurance ko. Dahil ayoko maging target kayo. Alam kong may mga taong posibleng sumunod kay Ana. At kapag nalaman nilang may pera akong naiwan sa inyo, baka kayo ang puntahan nila. Napahigpit ang hawak niya sa papel. Ito na ang sagot. Hindi pagtataksil. Proteksyon. Binasa niya ang kasunod. Ang beneficiary na nakalagay ay si Attorney Ramon Villarreal. Siya ang may hawak ng trust para kay Leo. Napag-usapan namin ilagay mo na roon ang insurance para hindi direktang mapasok o matrace sa inyo. Kapag ka-safe na, ang pera ay mapupunta rin sa inyo. Para kay Leo ang karamihan. Para sa iyong bahagi na dapat ay para sa asawa ko. Mabilis siyang kinuha ang photocopy. Hindi pala babae ang beneficiary. Hindi, Marites Valdez. Maling pangalan ang natandaan niya noon dahil sa sobrang gulo ng isip niya. Ang tunay na beneficiary na nasa final document ay Attorney Ramon Villarreal. Natulala si Sinta. Ibig sabihin, kahit sa huling sandali, mali ang hinala niya. Mali ang galit niya. Pero hindi rin ganap na mali ang sakit. Dahil tinago pa rin ni Daniel. Tinuloy niya ang sulat. May trust account na naglalaman ng 2.8 million pesos mula sa insurance at ibang ipon ko. Hindi pa kasama rito ang maliit na savings ko sa bangko na nasa 186,000 pesos. Nakaayos ang lahat kay Atty. Villarreal. May instruction din siya kung paanong ililipat ng maayos kapag ligtas na kayo. Napahawak si Sinta sa bibig niya. 2.8 million. Hindi niya inaasahan. Hindi yan simpleng tulong. Pondo iyon para mabuhay si Leo at para hindi siya mawala ng masasandalan. Itinuloy niya ang huling bahagi. Nadawit si Leo dahil sa ginawa ng kapatid ko. Wala siyang kasalanan. Ikaw rin? Kaya ito ang tanging paraan na naisip ko para maprotektahan ko kayong pareho. Kung kaya mo, tulungan mo siya. Kung hindi, maiintindihan ko. Pero sana wag mo siyang pabayaan agad. Nanlabo ang mata ni Sinta. Galit, awa, pagod, takot. Lahat sabay-sabay. Sa sala narinig niya ang boses ni Leo. Tita Sinta? Hindi niya napansin na tinawag na pala siya nito sa bagong pangalan. Hindi na mama. Siguro naramdaman na rin ng bata ang layo. Mabilis siyang pinunasan ng mga mata niya at lumabas ang kwarto. Nasa may mesa si Leo, hawak nito ang kutsara. Kalahati pa lang nakakain niya. Ano po yon? Tanong niya.
Lumapit si Sinta at tumabi sa kanya. Wala siyang mahabang speech. Wala rin siyang pangako na sigurado. Pero may isang bagay na malinaw sa kanya. Takot siya, oo. Pero, hindi siya aalis. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Leo sa ibabaw ng mesa. Makinig ka sa akin, sabi niya. Kahit may mga taong magtanong pa tungkol sa'yo, hindi kita pababayaan. Napatitig si Leo sa mukha niya. Totoo po? Oo. Nakahinga ng malalim si Nena mula sa kusina, na para bang siya rin ay naghihintay sa sagot na iyon. At habang hawak ni Sinta ang kamay ng bata, ramdam niyang nagsimula na ang totoong laban. Hindi na laban para malaman ang sikreto, kundi laban para protektahan ang naiwan. Hindi mo obligasyon ang batang yan. Mahigpit ang boses ni Aling Rosa sa kabilang linya. Nasa may bintana si Sinta, hawak ang cellphone. Nakatanaw sa makitid na kalye sa ibaba ng apartment. 5:00 na ng hapon, kahilang ilaw sa kalsada. May batang sumisipa ng lata sa tapat. May nagiihaw ng barbecue sa kanto at umaakyat ang amoy ng usok at toyo hanggang 3rd floor. Kilala mo lang siya ngayon. Dagdag pa ng tiyahin niya. Tapos ano? Ikaw ang sasalaw ng problema ng asawa mo? Napapikit si Sinta. Tita, hindi ganon kasimple. Simple lang yan. Biyuda ka, ikaw ang dapat unahin mo. Napatingin siya sa sala. Nandun din si Leo sa sahig. Tahimik na nagbubuo ng puzzle na kulang-kulang ang peraso. Nasa gilid naman si Nena. Nagtitiklop ng tuyong damit na inakyat niya mula sa sampayan. Hindi niya narinig ang buong usapan pero halatang alam na may mabigat na pinag-uusapan sa boses pa lamang ni Sinta. Tita, may mga taong naghahanap sa bata. Lalo ka pang hindi dapat dumikit. May iniwang trust si Daniel para sa kanya. Aba, pera lang ang dahilan? Napaigdad si Sinta. Hindi, at alam mo yan. Ano? Konsensya? Pagmamahal? Sinta, naglihim sa'yo ang asawa mo ng 4 na taon. Tumahimik siya. Masakit marinig dahil totoo. Hindi ko ipinagtatanggol ang pagsisinungaling niya. Sabi niya na mas mababa ang boses. Pero may dahilan. Lahat naman ay may dahilan. Pag nahuli na. Napakagat si Sinta sa labi. Hindi siya sumagot agad. Minsan ganoon talaga si Aling Rosa. Deretsahan, matalim, pero hindi ibig sabihin tama na palagi. Pag-isipan mo mabuti, sabi ng tiyahin niya. Kapag inuwi mo ang batang yan, buhay mo na ang babago. Hindi 1 linggo, hindi 1 buwan, taon. Tumungo si Sinta kahit hindi siya nakikita. Alam ko. Hindi mo siya anak. Alam ko rin. Di mas lalong, pero wala siyang ibang kasama. Naputol ang litanya ni Aling Rosa. Pagkatapos ng ilang segundo, mas malamig ang sumunod na tanong nito. At paano ka nakakasiguro na hindi ka ginagamit lang ng sitwasyon? Napatingin ulit si Sinta kay Leo. Nakasimangot ito sa puzzle, hawak ang isang perasong asul. Pilit sinasaksak sa maling pwesto. Nang mapansin niyang nakatingin si Sinta, tinaas nito ang peraso at mahiyang ngumiti. Maniyata to, sabi ng bata. Kahit ilang araw pa lang niya itong kilala, kabisado niya na ang tono nito kapag nag-aalangan. Hindi makulit, hindi madaldal. Yung tipong bata na sanay mag-adjust sa mga nakatatanda. Hindi niya ako ginagamit, tita. Sagot ni Sinta sa telepono. Bata lang siya. Tahimik ulit ang nasa kabilang linya. Sa huli, napabuntong hininga si Aling Rosa. Basta, huwag mong kalimutan ang sarili mo. Ikaw rin ang nagturo sa akin noon na huwag iwan ng batang walang kalaban-laban. Magkaiba naman ang awa sa habang buhay na responsibilidad, Sinta. Oo, kaya nga ako nag-iisip ng mabuti. Pagkababa ng tawag, hindi agad siya gumalaw. Nakakapit pa rin ang isang kamay niya sa grill ng bintana. Mainit pa ang bakal dahil sa maghapong araw.
Sa baba, dumaan ang dalawang binatilyong may dalang basketball sa kabilang bahay. May nagbukas ng radyo. Mahina lang ang balita, pero rinig ang boses ng announcer. Ordinaryong hapon. Pero sa loob niya, parang may dalawang boses na nagbabanggaan. Umalis ka na. Hindi mo problema to. Hindi mo kayang iwan ang batang yan. Dahan-dahan siyang tumalikod sa bintana. May gusto ka pong kainin mamaya? Tanong ni Nena. Para pang gusto lang bawasan ang bigat ng hangin sa sala. Kahit ano lang, sagot ni Sinta. Ako po, gusto ko po corned beef. Singit naman ni Leo. Hindi tinaas ang tingin sa puzzle. Napatingin siya rito. May corned beef pa ba rito? Tanong niya kay Nena. Meron, isang lata, tsaka may 3 itlog. Tumango si Sinta. Sige, yun na lang. Sige, ako na. Hindi, ako na, sabi niya. Nagtaka si Nena pero tumango. Okay. Pumasok si Sinta sa kusina. Maliit lang. 2 hakbang, dulo na agad. Kinuha niya ang lata ng corned beef sa cabinet at inilapag sa counter. Katabi noon ang gas stove na 2 burner lamang at isang lumang kawali na medyo nangingitim na ang ilalim. Habang binubuksan niya ang lata, naaalala niya si Daniel. Hindi sa malaking eksena, hindi sa anniversary, hindi sa kasal, kundi sa simpleng bagay. Iyong marunong maghiwa ng sibuyas ng mabilis. Iyong laging mas maraming bawang ang gusto sa corned beef. Iyong sisilip sa kusina at sasabihin, dagdagan mo ng patatas para mas madami. Napahinto siya. Bakit ba kahit dito naaalala pa rin kita? Bulong niya. Kumuha siya ng 2 patatas sa basket sa ilalim ng lababo. Habang binabalatan niya ang isa, bumalik sa isip niya ang ilang bahagi ng diary. Hindi ko pwedeng pabayaan si Leo. Natatakot akong iwan ako ni Sinta. Kung may mangyari sa akin, sana may makaintindi kung bakit ko ginawa to. Hindi niya tinanggap ang lahat. Hindi mabubura ng diary ang 4 na taong pagsisinungaling. Hindi rin mababawi ng trust fund ang mga gabing naghihintay siya sa bahay habang nasa apartment pa lamang ito. Pero may isa ring katotohanang ayaw niya ng takasan. Hindi pinabayaan ni Daniel ang bata. At ngayong wala na ito, siya nang nakakaalam ng buong dahilan. Inilagay niya ang corned beef sa kawali. Uminit agad ang mantika. Sumunod ang amoy ng sibuyas at bawang. Pamilyar, pangbahay, habang hinahalo niya iyon, bigla siyang napatingin sa pintuan ng kusina. Nandoon si Leo. Tahimik ulit. Huwag kang nakatayo dyan, mapapaso ka, sabi niya. Lumapit ng konti ang bata pero hindi tuluyang pumasok. Tita Sinta? Babalik pa po ba kayo bukas? Napatigil ang kamay niya sa sandok. Simple lamang ang tanong pero dumiretso sa dibdib niya. Bakit mo natanong? Nagkibit balikat si Leo. Kasi po minsan may mga taong tumutulong tapos umaalis din. Parang may dumagan sa lalamunan niya. Hindi agad siya nakasagot. Tumingin si Leo sa sahig. Okay lang po kung ayaw niyo. Sanay naman na po ako. Mas lalong sumakit. Sanay naman na po ako ang pinakamahirap pakinggan sa bata. Hindi siya nagmamakaawa. Hindi rin nagpapakarga ng awa. Basta, tanggap niya na umaalis sa mga tao. At siguro, iyon ang dahilan kung bakit parang mas tahimik siya kesa sa ibang 9 na taong gulang. Ibinaba ni Sinta ang sandok at pinatay pansamantalang apoy. Lumapit siya kay Leo at lumuhod sa harap nito. Hindi ka dapat nasasanay na iniiwan, sabi niya. Napatingin si Leo sa kanya. Malinis ang mukha nito pero may pinong guhit ng alikabok sa gilid ng pisngi. Marahil mula sa paglalaro sa sahig. Ang buhok medyo magulo. Ang mga mata ay maingat. Parang laging tinitingnan kung hanggang saan lang siya pwedeng umasa. Hindi ko po alam ang lahat ng gagawin ko, sabi ni Sinta. Totoo ang bawat salita. Pero hindi ako aalis na hindi kita inaayos. Kahit pa wala si Tito Daniel, napapikit siya ng saglit. Dahil wala na si Tito Daniel. Sagot niya, tiningnan siya ng bata ng matagal. Tapos marahan itong tumango.
na para bang tinanggap muna ang kalahati ng assurance bago umasa sa buo. Bumalik siya sa pagluluto. Ilang minuto lang. Handa ng corned beef at itlog. Kumain silang tatlo sa maliit na mesa sa sala. Kumakain si Nena ng tahimik. Si Leo dahan-dahan. Pero 2 beses nagsandok ng kanin. Si Sinta halos hindi naman malasahan ng pagkain. Pero pinilit pa rin niyang ubusin ang nasa plato niya. Pagkatapos kumain, si Nena ang unang nagsalita. Uuwi na muna ako sa unit ko. Tatawid na ako kung may kailangan kayo. Sige, sabi ni Sinta. Salamat. Pagkaalis si Nena, bumalik ang katahimikan sa apartment. Pero, hindi ito yung mabigat na klase. Pagod lang. Gabi na rin. Naririnig niyang mahinang ugong ng electric fan at ang TV ng kapitbahay sa 3A. Nasa kwarto si Leo, nakaupo sa kama. Inaayos ang school notebook sa loob ng bag niya. Sumandal si Sinta sa pinto at pinanood siya sandali. Maingat ang bata sa gamit. Bawat lapis, binabalik sa pouch. Bawat papel, iniipit ng maayos. Katulad ni Daniel sa maliit na bagay, hindi sa muka, hindi sa ugali. Tita Sinta, tawag ni Leo na hindi tinaas ang tingin. Bakit? Kapag po ba umalis tayo rito, sasama ho ako sa inyo? Humigpit ang hawak niya sa door frame. Iyon na siguro ang pinakasentro ng lahat. Hindi na lang pansamantalang bantay. Hindi na lang tulong. Hindi na lang huwag pabayaan agad. Buhay na. Direksyon na. Pag-ako na. Lumapit siya sa kama at umupo sa tapat nito. Leo, sabi niya. Tumingin ka sa akin. Sumunod naman ang bata. Hindi na niya pinahaba. Wala nang ikot. Simula ngayon, hindi na kita iiwan dito ng mag-isa. Namilog ang mata ni Leo. Talaga po? Oo. Sasama po ako sa inyo? Oo. Totoo? Oo. Ulit ni Sinta na mas buo ng boses. Sasama ka sa akin. Nananatiling nakatingin sa kanya si Leo. Parang hinihintay kung may kasunod pang pagbawi. Nang wala, dahan-dahang nabuo ang ngiti nito. Maliit lang muna, tapos ay lumaki. Iyong ngiting matagal na sigurong hindi lumalabas ang buo. May kung anong bumigay sa loob ni Sinta. Hindi sakit, hindi galit. Desisyon, pinal na. Hindi dahil handa na siya sa lahat. Hindi dahil wala na siyang takot. Kundi dahil malinaw na ang dapat. Iniwan ni Daniel ang isang batang walang kalaban-laban at umasa na may nakakaintindi. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi niya mapapalitan ang nawala. Hindi niya mababalik ang mga taon ng lihim. Pero, pwede niyang piliin ang susunod. Hinaplos niya ang buhok ni Leo. Matulog ka na, maaga pa tayo bukas. Saan po tayo pupunta? Sa bahay ko. At doon na po ako? Tiningnan niya ang bata. Tapos ay tumango. Oo, doon ka na. At sa pagsagot niyang yon, alam ni Sinta na tapos na ang pinakamabigat na bahagi ng laban. Nakagawa na siya ng desisyon. Hindi na siya simpleng biyudang naghahanap ng sagot. Siya na ngayon ang taong pinili ang bata. At kahit wala pa siyang tawag doon sa puso niya, nagsisimula na siyang maging totoo sa papel na matagal ng kulang sa buhay ni Leo. Ma'am, sigurado po ba kayo? Kapag nag-file tayo nito, hindi na kayo basta makakaatras. Mahigpit ang boses ng pulis sa harap ng mesa. Nasa maliit na opisina sila sa presinto. Mainit, may electric fan sa sulok na umiikot pero hindi sapat. May amoy ng papel, tinta at kape na matagal nang lumamig. Nakatayo si Sinta, hawak ang folder na dala niya. Naiintindihan ko, sagot niya. Sa likod niya naman ay tahimik si Leo. Nakaupo sa monoblock chair, hawak ang bag niya. Nakatingin sa sahig. Sa mesa ay nakalatag ang mga papel. Diary ni Daniel. Photocopy ng trust. Listahan ng mga petsa at detalye ng mga lalaking pumunta sa apartment. At ang pinaka-importante, isang pahina mula sa diary na may pangalan. Rico Velasco. May koneksyon kay Ana.
Delikado. Kung tama to, sabi ng pulis. Tinuturo ang papel. Hindi lang ito simpleng pananakot. May grupo sila. Tumango si Sinta. Alam ko. Bakit ngayon lang kayo lumapit? Napahinto siya sandali. Dahil ngayon ko lang nalaman ng lahat. Hindi na nagtanong pa ang pulis. Maglalagay kami ng surveillance area, sabi nito. At hahanapin namin ang mga taong to. Gaano katagal? Hindi ko masasabi agad. Pero kung may sapat na ebidensya, mahuhuli rin. Napatingin si Sinta kay Leo. Hindi na siya pwedeng maghintay lang. Kailangan ko rin ng tulong para sa guardianship. Dagdag niya. May abogado na ba kayo? Si Attorney Villarreal. Tumango ang pulis. Magandang hakbang yon. Ma'am Sinta, maupo muna kayo. Malinis ang opisina ni Attorney Villarreal. Malamig ang aircon. May amoy ng bagong papel at kahoy. Nasa mesa ang ilang dokumento. Maayos ang pagkakaayos. Nasa gilid ang isang frame. Lumang picture ng pamilya. Umupo si Sinta, katabi niya si Leo. Tahimik. Binasa ko ng mga iniwan na Daniel, sabi ng abogado. Handa na ang lahat bago pa mangyaring aksidente. Alam niya? Tanong ni Sinta. May hinala siya, sagot ni Villarreal. Kaya niya inayos ang trust at ang insurance. Tumango siya. Hindi na siya nagulat. Ang kailangan na lang natin ngayon, tuloy ng abogado, ay ang formal guardianship. Dahil wala ang biological mother at wala ring ibang kamag-anak na lumitaw. May malaking chance na maipasa sa inyo. Gaano po katagal? Kung walang kumontra, nasa 1 hanggang 2 buwan? Napatingin si Sinta kay Leo. May chance bang kunan siya ng iba? Tanong niya. Kung may magpakilalang kamag-anak, oo. Pero base sa record at sa affidavit na iniwan ni Daniel, mabigat ang kaso para mapunta sa iba. Gusto ko siya sa akin. Diretso. Walang pag-aatubili. Tumingin si Villarreal sa kanya. Sigurado kayo? Oo. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Hindi na siya bumalik sa tanong ng iba. Hindi na siya naghanap ng dahilan para umatras. Tumango ang abogado. Sige, aayusin natin. Naaresta na sila kagabi. Napahinto si Sinta sa paglalakad. Nasa labas siya ng apartment noon, hawak ang grocery bag. Si Nena ang nagsabi. Nakatayo sa may hagdan, halatang excited. Sigurado ka? Oo, may dumaan na pulis kanina. May warrant daw. Nahuli yung 2 lalaki na pumunta rito. Kasama pa yung isa pang pinuno nila. Napahinga ng malalim si Sinta. Parang may biglang naalis sa dibdib niya. Paano? May ebidensya raw. Mga pangalan. Mga record. Baka galing sa mga iniwan ng asawa mo. Napatingin siya sa itaas. Kay Daniel. Tinapos mo pa rin. Bulong niya. Kahit wala na ito. Kahit hindi niya naipaliwanag lahat. Naayos pa rin niya. Lumipas ang ilang linggo. Unti-unting bumalik sa normal ang mga araw. Wala nang pumupunta sa apartment. Wala nang nagtatanong. Wala nang sumusunod. Isang umaga, nakatayo si Sinta sa harap ng judge. Formal, tahimik. Nasa tabi niya si Leo. Naka-uniform, hawak ang kamay niya. Given the evidence and the absence of any other claimant, sabi ng judge, guardianship is hereby granted to Sinta Rivera. Napahigpit ang hawak ni Leo sa kamay niya. Hindi siya agad nakagalaw. Parang kailangan niya munang marinig ulit sa isip niya. Sa kanya na, si Leo. Legal, totoo. Hindi na pansamantala. Hindi na tanong. Salamat po. Mahina niyang sabi. Dito ka na talaga matutulog ha? Tumango si Leo habang nakatingin sa bagong kama. Nasa bahay na sila ni Sinta. Iyang dati niyang bahay. Pero may nagbago. May bagong cabinet sa gilid. May school bag sa silya. May 2 pares ng sapatos sa may pinto. Isa maliit, isa sa kanya. Opo, sagot naman ni Leo. Maagang pasok mo bukas. Opo.
Ano oras ka gigising? 6:00. Ngumiti si Sinta ng bahagya. Ayos. Lumabas siya ng kwarto at pumunta sa kusina. May niluto siyang simpleng hapunan. Isang lata ng corned beef, 3 itlog, at kanin. Pareho ng unang araw nila sa apartment. Pero iba na ang pakiramdam. Mas magaan, mas buo. Inilapag niya ang pagkain sa mesa. Leo, kain na. Lumabas naman ang bata. Medyo mabagal pero mas kapante ng galaw. Umupo sila sa maliit na mesa. Tahimik silang kumain sa simula. Hindi awkward, hindi rin pilit. Parang unti-unting nasasanay. Habang kumakain napatingin si Sinta sa harap niya. Hindi na siya nag-iisa. Hindi na rin siya naghahanap ng sagot. Nasa harap niya na ang dahilan kung bakit siya nanatili. Masarap po, sabi ni Leo. Talaga? Tanong niya. Opo, parang kay Tito Daniel. Napangiti si Sinta. Medyo lang, ano? Sabi niya. Hindi kasi ako kasing galing niya. Tahimik ulit sandali. Pagkatapos, biglang nagsalita si Leo. Mama, napatigil si Sinta. Hindi agad siya gumalaw. Hindi agad siya sumagot. Dahan-dahan niyang itinaas ang tingin. Nakatingin si Leo sa kanya. Hindi na nag-aalangan. Hindi na nalilito. Sigurado. Mama, ulit pa nito. Pwede pa po bang humingi ng kanin? Parang may sumikip sa dibdib niya. Pero hindi sakit. Hindi galit. Isang bagay na matagal niya nang hindi nararamdaman. Hinila niya ang plato at dinagdagan ng kanin. Oo naman. Sabi niya na mahina pero malinaw. Inilagay niya yon sa harap ng bata. At sa pagkakataong yon, hindi na siya napaisip kung tama ba o mali. Hindi niya na tinanong kung handa ba siya. Hindi niya na hinanap ang dating buhay. Dahil sa simpleng tawag na iyon, alam niya na. Totoo na. Mama. At sa wakas, hindi na yon maling pagkilala. Hindi na yon aksidente, kundi isang bagong simula na pinili nilang dalawa. At doon na nga po nagtatapos ang kwento ni Sinta. Mga ka-Ate Jane, nahulaan niyo ba kung anong mangyayari kay Sinta at kung anong nangyari? Kasi base kanina sa title, ang akala ko talaga is may kabit yung asawa. Kayo ba? Ganun din ba yung naisip ninyo? Tapos, habang nasa gitna ng story, may naisip akong ibang possibility. Pero mali din pala ako at the end. Ayun na nga. So, kakaiba ang naging twist ng story natin. Pero, ang hirap ng naging situation ng asawa ni Sinta, no? Kung kayo sa posisyon ni Daniel, ililihim niyo rin ba yung ganong klaseng situation or kakayanin niyo kayang ilihim ng mahabang panahon yung ganong situation? Tingin niyo ba tama yung ginawa niya or meron kayong maisip na mas maganda sana ang ginawa niya? Comment niyo naman sa baba para mabasa ko rin yung thoughts ninyo sa kwento natin ngayong araw. Anyway, maraming salamat sa muling pagsama sa akin sa ating kwentuhan ngayong gabi. Magkita-kita tayong muli sa susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa inyong support at sa patuloy na panonood ng mga kwento ni Ate Jane. Bye! Good night everyone! Salamat!